Binigyan ako ng asawa ng CEO ng isang black card na walang limitasyon. Para lang hindi ko raw sila maistorbo ng kanyang unang pag-ibig sa kanilang pagkikita. Ako naman, bilang masunurin, noong gabing iyon, tumawag ako ng 9 na batang modelo sa isang bar. Nagpakasaya kami hanggang 1:00 ng madaling araw nang magpadala sa akin ng voice message ang asawa ng CEO, tinatanong kung nasa bahay na ba ako. Pabalang akong sumagot, oo, matutulog na. Ang babae sa kabilang linya ay nagutos. Video call tayo. Dali-dali akong sumagot na hindi ako nakabihis. Agad siyang nagpadala sa akin ng litrato. Talaga ba? Ang hindi nakabihis ay yung modelong katabi mo. No, subukan mong hawakan ulit yung dibdib niya. Puputulin ko ang kamay mo. Napangisi ako ng malamig. Pinatay ang tawag. Anong karapatan ng isang dating asawa para pakialaman ako? 1 buwan na ang nakalipas. Bumalik ang kababata at unang pag-ibig ng asawa ko, si Angelo, at nakipagkasundo sa akin sa isang pastahan. Kapag iniwan ako ni Andrea, ang asawa ko, para sa kanya ng 9 na beses. Talo na ako. Pumayag ako. Dahil gusto kong malaman kung may nararamdaman pa ba si Andrea para kay Angelo. Ang resulta, nasaksihan ko mismo kung paano niya ako iniiwan ng paulit-ulit. Walang anumang pag-aalinlangan. Tumatakbo siya palapit sa kanyang unang pag-ibig. Ngayon ang 9 na beses. Nakatanggap lang siya ng tawag mula kay Angelo. At gusto na naman akong iwan ni Andrea sa gitna ng SLEX, South Luzon Expressway. Miguel, ako, may importante akong lakad. Kailangan kong mauna. Dito ka na lang. Mag-taxi ka na lang pauwi. Okay. Pagkasabi nyon, wala siyang pakialam sa malakas na ulan sa labas. O sa masakit kong tiyan. Hindi man lang niya hinintay ang sagot ko. Iniwanan lang ako ng payong at pinaharurot ang kotse. Iniwan ako sa gitna ng daan. Habang tinitingnan ko ang papalayong sasakyan niya. Kumirat ang puso ko. Naglakad akong mag-isa sa malakas na ulan. Nagasgas ang paa ko sa sapatos. At damyugo ng husto. 5 oras ang lumipas. Sa wakas ay narating ko ang mansyon namin sa Ayala, Alabang. Hawak-hawak ko ang tiyan kong kumikirot. Bumagsak ako sa lupa. Hirap huminga. Nanlabo ang paningin ko dahil sa tubig ulan. Sa gitna ng malabong paningin, nakita ko si Angelo na may dalang payong. Papalapit sa akin. Nakangiti. Masakit ba? Nagsisisi ka na ba ngayon sa pagpirma sa pastahan natin? Iniisip mo bang pagkatapos ng maraming taon, magkakaroon ng kahit kaunting feeling si Andrea para sa'yo? Pero nakalimutan mo, ako ang pinakamamahal niya. Yang kakarampot na pagtingin nyo sa isa't isa. Balewala yan sa akin. Hirap akong tumayo. Mapatla ang mukha ko pero kalmado na parang tubig na walang imik. 9 na beses na. Panalo ka na. Gaya ng gusto mo. Makikipaghiwalay na ako kay Andrea. Naglakad ako ng paika-ika. Dahan-daang umuwi sa bahay. Pagdating ko, kinuha ko ang annulment papers, o kasulatan ng diborsyo, na inihanda ko pa mula noong araw ng pastahan. Pinirmahan ito, at itinulak sa harap ni Angelo. Dalhin mo to sa kanya. Papirmahan mo. Tinaasan ako ng kilay ni Angelo. Tila nagulat. Bakit ako? Mahina akong nagsalita. Ayokong mag-aksaya ng oras para ipaliwanag sa kanya kung bakit kailangang maghiwalay. Ikaw lang ang magbibigay niyan sa kanya para pirmahan niya nang hindi man lang tinitingnan. Nang marinig ito, mayabang na kinuha ni Angelo ang kasulatan. Nagkunwaring umaalaw. Huwag ka nang masyadong malungkot. Ilang araw lang ipakikilala kita sa isang magandang babae. Tumango ako. Sige. Nang makita niyang pumayag ako agad. Kumislap ang pagtataka sa mata ni Angelo. Pumayag ka? Ganoon ka bilis mong isusuko si Andrea. Bahagya akong napangiti. May pait sa boses. Sa buong buhay ko, iisang tao lang ang minahal ko ng lubos. Pero ganito ang naging katapusan. Binigyan ko siya ng 9 na pagkakataon. Pero tinapos niya akong talunan. Kung hindi ko pa rin siya bibitawan. Masyado na akong kaawa-awa. Mula ngayon, para sa sarili ko na lang ako mabubuhay. Kasasabi ko pa lang noon. Bumukas ang pinto. Kagagaling lang ni Andrea. At nang makita si Angelo, natigilan siya. Angelo, di ba kahahatid ko lang sa'yo sa ospital? Bakit ka nandito? Hindi ipinaliwanag ni Angelo ang tungkol sa pekeng sprain niya. Ngumiti lang siya at dinala ang kasulatan kay Andrea. Hinahanap kita. Para pumirma ka lang saglit. Ang mga mata ni Andrea ay nakatutok pa rin sa akin. Hindi niya tiningnan ang papel.
Pumirma lang siya kung saan itinuro ni Angelo. Pagkatapos pumirma, saka lang niya naalalang itanong kung ano iyon. Sasabihin na sana ni Angelo ang totoo. Pero may biglang naisip, isang mahalagang regalo na inihanda naming dalawa ni Miguel. Malalaman mo pagkalipas ng isang buwan. Huwag kang mag-alala, siguradong magugulat ka kapag nakita mo. Nang marinig iyon, bihira mangyaring na-curious si Andrea. Akmang titingnan niya ng mabuti. Pero mabilis na iniabot sa akin ni Angelo ang kasulatan at tumayo na para umalis. Kinabukasan, sa class reunion, lahat ng nakakita sa akin ay bumati. Miguel, bakit mag-isa ka lang? Hindi mo kasama ang asawa mo. Si Andrea, busy ba sa trabaho? Hindi pa ako nakakasagot. Si Angelo na nakaupo sa gitna ay kunwaring sumabat. May meeting siya kaninang umaga na hanggang alas 11 natapos. Tapos sa hapon kailangan niyang makipag-negotiate para sa isang partnership. Siguradong wala siyang oras. Nang makita nilang alam niya ang schedule ni Andrea. Karamihan ay nagbiro. Talagang mas magkakilala pa rin ang magkababata. No, alam na alam ang schedule ng isa't isa. Itinaas ni Angelo ang kanyang baso ng alak. Inalag-alog ito. Hindi naman masyado. Si Andrea kasi, hating gabi na niya ako inihatid kagabi. Siya na mismo ang nagsabi. Lagi pa rin pala kayong nag-uusap. Hindi nga may kakaila ang pagkakaibigan nila mula pagkabata. Buti na lang si Miguel. Malawak ang pangunawa. Alam naman niya ang relasyon ni na Andrea at Angelo. Hindi niya pinapansin. Sa totoo lang, kung gusto ni Angelo na makasama si Andrea, matagal na sanang sila na. Sino ba namang hindi nakakaalam na si Andrea? Kay Angelo lang nakikinig, patay na patay sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, lalo pang naging mayabang si Angelo. Oo nga, medyo nakakatuwa rin. Noong sinabi ko sa kanyang ligawan si Miguel, ginawa nga niya. Pati nga ang pagpapakasal. Ako rin ang nag-udyok, para lang maisip niyang bigyan ng estado si Miguel. Ang nakakaalam, iisipin nilang si Andrea talaga ang nakikipag-date kay Miguel. Ang hindi nakakaalam, iisipin pang pinilit ko siya. Pagkarinig ko noon, parang gumuho ang mundo ko. Akala ko, naantig si Andrea sa katapatan ko. Kaya kusang loob siyang pumayag sa alok kong kasal. Lumalabas na pati pala ang kasal na ito ay dahil din sa direksyon ni Angelo kaya natuloy. Sa isang iglap, parang may bomara sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Nagpapatuloy pa rin ang kwentuhan sa kwarto. Hindi ko na napigilan. Tumayo ako at pumunta sa CR. Pagkatapos kong kumalma, pagbalik ko, nagsisimula na silang maglaro. Katatapos lang matalo ni Angelo at nabunot niya ang truth card. Sabihin mo kung sino ang pinakatapat na nanligaw sa'yo sa buong buhay mo at magbigay ka ng halimbawa. Nang basahin ang tanong sa card, bahagyang nang inag ang mga pilik mata ko. Inalis ko ang tingin ko. Napangiti si Angelo, nagbalik tanaw, at dahan-daang nagsalita, yung babaeng yun. Sinimulan akong ligawan noong 7 taong gulang pa lang siya. Halos 20 taon na ngayon. Noong mga teenager pa lang siya. Ibinigay niya sa akin ang family heirloom nila. Sabi niya, habang buhay, ako lang daw ang gusto niya. Sa tuwing malalaman niyang may kadate ako, maglalasing siya maghapon at magdamag. Pati noong ilang taon akong nag-aral sa ibang bansa, linggo-linggo siyang lumilipad papunta sa akin. Habang naririnig ko ang bawat kwento, nagngangalit ang kalooban ko. Ako, na buong puso kong inilaan ang sarili ko sa relasyong ito. Siya pala, hinahabol pa rin ang kanyang kababata at hindi ito binibitawan. At ako, wala man lang kaalam-alam. Sumasakit ang puso ko na parang hindi ako makahinga. At ang grupo ng mga tao sa kwarto. Pagkatapos makinig, walang tigil sa paghanga. Sunod-sunod na nagtanong kay Angelo. Sino ba talaga yan? Kilala ba namin? Sobrang patay na patay siya sa'yo. Sigurado na antig ka na niya. No, kung talagang magkakatuluyan kayo, dapat ipakilala mo sa amin. Napangiti si Angelo. Sinulyapan ako. At tumawa habang sumasang-ayon. Sige, sa susunod na buwan, dadalhin ko siya para ipakilala sa inyo. Kasasabi pa lang niya noon. Nakangiting itinulak ni Andrea ang pinto ng private room. Anong ipapakilala? Kailangan pa bang hintayin ang susunod na buwan? Angelo, tapos ka na ba? Hindi ba't may usapan tayong manood ng concert? Dumaan ang tingin niya sa akin saglit. Biglang natigil ang kanyang pagsasalita. Kumislap sa mga mata niya ang gulat at pagkataranta. Miguel, bakit ka nandito? Naalala ko, kaninang umaga,
Sinabi ni Andrea na mag-o-overtime siya hanggang hating gabi. Sabi niya huwag ko na siyang hintayin. Lumalabas na ang overtime pala ay ang panonood ng concert kasama si Angelo. Napangiti ako nang walang tunog. Sinalubong ang tingin niya. Gaya ng nakikita mo. Sumali sa college reunion. Tumango siya ng ilang beses. Agad na nag-iba ng usapan. Mabuti naman kung ganun. Sabay na tayong umuwi. Kinuha ko ang cellphone ko at tumawag ng taxi. Kalmado ang boses. Huwag na. Magta-taxi na lang ako. Manood na kayo ng concert. Pagkasabi noon, bumaba na ako. Kalalakad ko pa lang sa tabi ng kalsada. Mabilis na sumunod si Angelo. Heto. Ibibigay ko na sa'yo ang mga tiket sa concert. Tutal. Ito na lang ang huling panalo nyo. Samantalahin nyo na ang pagkakataon para magkaroon ng alaala. Kung hindi, baka pagsisihan nyo pa kapag tumanda kayo at binalikan ang nakaraan. Malamig ang ekspresyon ko. Hindi na kailangan. Pagkatapos ng annulment, kakalimutan ko na ang nakaraan. Wala naman kaming dapat alalahanin ni Andrea. Ganyan ba? Kahit na si Andrea ay napilitan lang sa akin kaya nakasama ka. Nakatulong ka rin naman sa akin na mabawasan ng ilang abala. Kung hindi mo man nakuha ang pag-ibig ni Andrea. Kung pati kaunting alaala ay hindi mo pa makukuha. Masyado naman akong malupit. Papaalis na sana kami nang hindi namin napansin ang isang humaharurot na sasakyan. Hanggang sa walang tigil na bumusina ang driver. Paglingon naming dalawa, huli na ang lahat para umiwas. Sa bingit ng panganib, tumakbo si Andrea. Itinulak si Angelo palayo, dinala siya sa ligtas na lugar. Ako naman, nataman ng sasakyan, tumilapon ng mga 20 metro. At malakas na bumagsak sa lupa. Isang malakas na blag. Sumirit ang sariwang dugo mula sa gilid ng bibig ko. Parang mababali ang mga braso't binti ko. Nanginginig ako sa sobrang sakit. Sobrang sakit. Unti-unting nanlabo ang ulirat ko. Bago ako mawalan ng malay, nakita ko na namang nakatingin si Andrea kay Angelo na sobrang takot na takot. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nagising ako dahil sa sakit. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, natagpuan ko ang sarili ko sa ospital. Ang unang nakita ko ay ang mukhang puno ng pag-aalala ni Andrea. Miguel, kumusta ang pakiramdam mo? 2 araw kang walang malay. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Tiningnan ko ang kanyang nag-aalalang hitsura. Naalala ang eksena bago ako mawalan ng malay. Natawa na lang ako. Sa bingit ng kamatayan, ang gusto niyang iligtas ay hindi ako. Nakahandusay ako sa sarili kong dugo. Hindi man lang niya napansin na malubha ang kalagayan ko. Kailanman ay hindi niya ako inilagay sa puso niya. Paano siya mag-aalala para sa akin? Humugot ako ng mababaw na hininga. Paus na nagsalita. Okay lang ako. Puntahan mo na si Angelo. Alagaan mo siya. Natigilan si Andrea. Akala niya iniisip ko ang hindi niya pagliligtas sa akin. Dali-dali siyang nagpaliwanag. Si Angelo. Okay lang siya. Ang lala ng tama mo. Siyempre kailangan kong manatili dito para alagaan ka. Umiling lang ako. Sinabing pagod na ako. At nagkunwaring nagpapahinga. Hindi na rin ako ginulupa ni Andrea. Kinumutan niya ako. Kumuha ng maligamgam na tubig. At nag-order ng magaan na tanghalian. Pagkatapos noon, nakatanggap siya ng tawag. Sinabing may kailangan sa opisina kaya umalis muna siya. Babalik daw siya bukas. Dumating ang nurse para mag-check. Nang makitang handang-handa ang mga inihanda ni Andrea. Nainggit sila dahil nakapag-asawa raw ako ng ganoong kabuting asawa. Hindi ako umimik. Kabubuksan ko pa lang ng cellphone. Tumunog na ito. Pagbukas ko, nakita ko ang mensahe mula kay Angelo. Sorry, natrauma ako sa kotse na yun kaya nag-message ako kay Andrea. Kasama ko siyang kumakain ngayon. Mamaya ihahatid niya pa ako para maglakad-lakad. May movie showing pa kami mamayang gabi. Magpahinga ka na lang dyan sa ospital. Ang kalakip na litrato ay isang sikat na restaurant. Isang lamesang puno ng magagaan at masusustansyang pagkain. Sa tapat ng kamera, mga kamay lang ni Andrea ang nakikita. Tahimik kong tiningnan ang mga litratong ito. 4 na salita lang ang isinagot ko, enjoy kayo dyan. Sa sumunod na linggo, araw-araw dumadalaw si Andrea sa ospital. Uupo ng mga 10 minuto tapos aalis na. Si Angelo naman. Sakto sa oras magpapadala ng mensahe para i-report ang mga ginagawa nila. Ang pagkakaiba ng mahal at hindi mahal ay sobrang linaw. Muli kong naramdaman ang swerte ko dahil pumayag ako sa pustahang iyon.
Pagkatapos ng huling check-up, ibinigay sa akin ng doktor ang race ATA. Wala nang malaking problema. Tawagan mo na ang asawa mo para asikasuhin ang paglabas mo sa ospital. Kunin na rin ang mga gamot. Kinuha ko ito. Ang boses ko ay kalmado na parang isang basong tubig. Hindi ko siya asawa. Annulled na kami. Agad na bumukas ang pinto ng kwarto sa ospital. Pumasok si Andrea na may gulat na ekspresyon. Anong annulment? Hindi ko inaasahang bigla siyang susulpot. Natulala ako sandali saka sinabing, wala. Sabi ko, ilang araw ka nang wala. Hindi ka nagstay sa ospital. Nang makita ang kalmado kong ekspresyon, hindi na nag-isip pa ng malalim si Andrea. Kasi nitong mga nakaraang araw, may bago akong proyekto na inaasikaso. Laging overtime kaya hindi kita naalagaan. Tiningnan ko ang kanyang pagsisinungaling nang walang kakurap-kurap. Bahagyang napapikit ang mga mata ko. Kung ganyan ka kabisi, hindi mo na kailangang pumunta. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Taos-puso ang mga sinabi ko, pero inakala ni Andrea na nagtatampo ako. Kasalanan ko. Malapit nang matapos ang trabaho. Sa mga susunod na araw, sasamahan kita. Pagkasabi noon, ihahatid na niya sana ako pauwi. Nagpapadala pa siya sa assistant niya ng maraming model figures para piliin ko raw ang gusto ko. Tiningnan ko ang mga magaganda at limited edition na model figures. Kalmado akong tumanggi. Kailanman hindi ko nagustuhan ang mga to. Ibang tao ang may gusto nito. Nang marinig kong ayaw ko, dali-daling pinaghanda ni Andrea ng bagong regalo ang mga tao niya. Kung ganun, iba na lang ang ireregalo ko sa'yo. Ano bang gusto mo? Mamahaling relo, kotse, bibilhin ko lahat. Baka may magustuhan ka. Sa mga sinasabi niya, walang kaimik-imik ang puso ko. Sa loob ng 3 taon, tuwing anniversary o holiday, sandamakmak na regalo ang binibigay niya. Ang mga regalong ito na halos pare-pareho ang logo at disenyo ay punong-puno na sa walk-in closet. Para kang nasa bodega ng isang luxury store. Noon, akala ko pag-aalaga yun kaya kahit hindi ako interesado, masaya ko pa ring tinatanggap. Pero hanggang ngayon, nang marinig kong hindi man lang niya alam kung ano ang gusto ko, doon ko lang naintindihan na tinatamad lang siyang mag-isip kaya ganoon na lang ang mga pinipili niyang regalo. Tutal, sa presyo ng mga yun, paano ka nga naman magkakamali? Kaya sa pagkakataong ito, frank akong sinabi, huwag na. Sa susunod, hindi mo na kailangang regaluhan pa ako ng mga ganito. Hindi mo na kailangang mag-abala. Unang beses akong narinig ni Andrea na magsalita ng ganito. Biglang kumabog ang dibdib niya. Asawa kita, natural lang na ihanda ko ang regalo mo. Paanong magiging abala yon? Nakakatawa si Andrea. Paano niyang hindi pa rin alam? Matagal na niyang napirmahan ang annulment papers natin. Sa mga sumunod na araw, laging nasa bahay lang si Andrea. Hindi lumalabas. Dahan-dahan ko namang inililigpit ang mga gamit ko, mga damit na hindi na ginagamit. Mga kurtina sa bahay, mga couple mug. Nang makita niyang bigla akong naglabas ng maraming gamit, labis na nagtaka si Andrea. Akmang magtatanong na siya nang tumawag ang cellphone ni Angelo. Agad na nakalimutan ni Andrea ang tungkol doon. Sinagot ang telepono at umalis. Nakita ko rin ang numero sa screen. Isang contact na may pangalang, Mahal Ko Heart. Lihim kong sinundan siya papunta kay Angelo. Pagkalabas niya ng pinto, itinapon ko lahat ng mga bagay na iyon sa basurahan. Hating gabi na, hindi pa rin umuuwi si Andrea. Nagpadala lang siya ng mensahe na kailangan daw niyang mag-business trip ng 1 linggo. Hindi nagtagal. Nagpadala rin ng litrato si Angelo. Magkasama sina Andrea at siya na kumakain. Sabi ni Andrea, gusto raw niyang magbakasyon sa ibang bansa kasama ako ng ilang araw. Isang salita lang ang isinagot ko, okay. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito. Inayos ko ang mga bagahe ko. Gumawa ng detalyadong listahan para sa plano ng paglalakbay. Pagkatapos kong makumpleto ang plano, nag-book ako ng flight pauwi sa probinsya. Tumawag ang airline para kumpirmahin ang schedule. Maingat akong nakinig. Inulit ko ng 1 beses. Nag-book ako ng flight pagkalipas ng 1 linggo. Saan ka pupunta? Nang marinig ko ang boses ni Andrea, lumingon ako at natuklasan kong nakauwi na pala siya nang hindi ko namamalayan. Iniwasan ko ang nagtatanong niyang tingin. Pinatay ang tawag, at tapat na sumagot, uuwi sa probinsya. Bibisitahin ko sina mama at papa. Tumango si Andrea. Hindi na nagtanong pa.
Inilabas niya ang isang red along maingat na nakabalot. Miguel, sabi mo dati hindi mo gusto yung mga model figures. Di ba? This time, pumili ako ng relo para sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Formal ko itong binuksan. Sinulyapan. Tapos ibinaba. Gusto ko. Ang malamig na reaksyong ito ay bahagyang ikinagulat ni Andrea. Lumapit siya. Marahang hinawakan ako. Puno ng pag-aalala ang boses. Anong nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Ang tagal kong nawala sa business trip. Ni isang text wala man lang akong natanggap galing sa'yo. Masama ba ang pakiramdam mo? Nang makitang hindi pa rin ako umiimik, inakala ni Andrea na talagang malungkot ako. Tumingkayad siya para halikan ako. Pero hindi pangkaraniwan. Itinulak ko siya palayo, at pumasok sa banyo. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Wala ako sa mood. Sa ibang araw na lang. Tiningnan ako ni Andrea habang papalayo. Bahagyang natulala. Matagal na yang sakit niya sa tiyan. Hindi pa rin gumagaling. Kinahapunan ng sumunod na araw. Sinabi ni Andrea na may inihanda siyang sorpresa. Dinala niya ako sa labas. Pagdating namin sa restaurant, diretso kaming dinala ng staff sa private room sa rooftop. Kabubukas pa lang ng pinto. Nakita kong puno ng mga sariwang bulaklak at kandila sa loob. Bahagyang napakunot ang noo ko. Ngumiti si Andrea. Miguel, gusto mo ba? Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. Tahimik na umupo. Kinuha ni Andrea ang menu at umorder ng sandamakmak na pagkain. Puro mga paborito ko. Nang may hain na ang lahat ng pagkain. Siya pa mismo ang nagbalat ng hipon at alimango at inilagay sa plato ko. Buong gabi, walang tigil siyang naghahanap ng mapag-uusapan. At kusa pang binanggit ang mga alaala namin noong nagsisimula pa lang kami. Naaalala mo pa ba noong bago pa lang tayo? Araw-araw mo akong sinasamahan sa klase. Madalas kang nata-time check ng professor ko. Tinanong pa nga niya ako kung ano raw ba tayo. Sa biglaang pagiging malambing niya. Hindi ako sanay. Anong meron sa'yo ngayon? Napansin ko lang kasing malungkot ka nitong mga nakaraang araw. Kaya gusto kitang pasayahin ng kaunti. Biglang itinulak ng malakas ang pinto ng private room. Pumasok si Angelo kasama ang isang grupo ng mga tao. Mayroon pang may dalang kamera at sunod-sunod na kumukuha ng litrato. Miguel, sa date nyo ngayon, kontento ka ba? Ito ay sorpresang pinaghirapan kong planuhin. Nakaka-touch ba? Nang marinig ang mayabang na tono ni Angelo, lumingon ako kay Andrea at inulit ang tanong na iyon. Pero nanginginig na ang boses ko. Ikaw ba ang nag-ayos ng lahat ng ito? Hindi napansin ni Andrea ang pagbabago sa boses ko. Bahagyang umiling, at nakangiting tumingin kay Angelo. Hindi ba't si Angelo ang tumulong sa aking mag-isip ng ideya? Mayabang na tumawa si Angelo. Oo, narinig ko kay Andrea na na-miss niya raw ang wedding anniversary niyo kaya ako ang nagbigay ng ideyang ito. Ang restaurant, mga bulaklak, kandila, pagkain, fireworks, lahat yan ako ang nagrekomenda. Siguradong magkakaroon ka ng hindi malilimutang gabi. Ah, natanggap mo na ba yung relo? Matagal kong pinili yun. Nagustuhan mo ba? Lumalabas na lahat pala ay si Angelo ang nagayos. Hindi katakatakang ganoon na lang kaaktibo si Andrea. Sa isang iglap, naalala ko noong college pa kami. Ang mga ginawa ni Angelo para paglapitin kami. Nang marinig ko ang mga papuri sa paligid tungkol sa galing ng pag-aayos ni Angelo. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng magawa ang bumalat sa akin. Inayos ni Angelo ang lahat ng ito. Para lang patunayan sa akin ng isang bagay, kahit gaano karaming taon na ang lumipas. Ang relasyon namin ni Andrea, mula simula hanggang wakas, pati na ang mga pangyayari sa gitna, ay hindi ko kailanman kontrolado. Mula simula hanggang wakas, nasa kamay lahat ni Angelo. Ako, pwede lang tumanggap ng walang magawa. At si Andrea, kusang loob na sumusunod. Nang makitang si Angelo ang pinapaligiran ng mga tao, hindi ko na nakayanan. Tumayo ako at bumaba, kalagitnaan pa lang ng pagbaba ko. Hinabol ako ni Angelo at tinawag. Anong problema? Hindi ka masaya? Ang tapusin ang relasyong ito sa isang romantikong hapunan sa ilalim ng kandila. Siguradong mag-iiwan yan ng malalim na marka sa buhay mo. Di ba? Itong mga litratong ito, regalo ko sa'yo bilang alaala. Yumuko ako at tiningnan ang ilang litratong iniabot niya. Sa litrato, sa likod ni Andrea ay may mga fireworks na hugis puso na sumasabog. Nakaakbay siya sa akin. Mukhang napakalapit namin.
Pero agad kong napansin na ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa camera, kundi sa direksyon kung nasaan si Angelo. Hindi ko kinuha ang mga litrato. Tahimik ko lang tiningnan ang taong nasa harap ko. Puno ng pagod ang boses. Pinirmahan ko na ang annulment papers. At balak ko na ring ibigay siya sa'yo. Ano pa ang silbi nito? Walang silbi. Akala ko pa naman maantig ka. Kung ayaw mo, edi hindi na tayo maglalaro sa susunod. Tutal wala ng pagkakataon. Ngumisi ng malaki si Angelo. Akmang tatalikod para umalis. Biglang kumalas ang ilaw sa itaas. Sa isang iglap, ang chandelier na gawa sa kristal na tumitimbang ng ilang dosenang kilo ay bumagsak diretso sa kanilang dalawa. Agad kong itinaas ang kamay ko para protektahan ang ulo ko. At nakita ko si Andre ang tumatakbo palapit. Malakas na tumama ang ilaw. Dahilan para bumagsak ako sa lupa. Isang ungol ng sakit ang lumabas sa lalamunan ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong humingi ng tulong. Nang makita kong umiiyak si Angelo, inaalalayan niya si Andrea na tinamaan din ng ilaw. Duguan ang buong katawan. Andrea, bakit ang tanga mo? Lalo pang nanlabo ang isip ko. Lalo pang lumabo ang paningin ko. Sa huli, hindi ko na nakayanan. Tuluyan na akong nawalan ng malay. Pagkagising ko, nakita ko si Angelo. Naglagay siya ng isang birthday invitation sa mesa. 6 na araw mula ngayon. Huling araw na ng cooling off period, pagkatapos ng annulment nyo ni Andrea. At kaarawan din ni Andrea. Balak kong magtapat sa kanya sa araw na yun. Mahal na mahal ka niya. Bibigyan ko siya ng ganito kalaking sorpresa. Siguradong matutuwa siya. Nataman sa ulo si Andrea. May mild concussion. Sa mga araw na ito, aalagaan ko siyang mabuti. Kung gusto mong samantalahin ang mga huling araw na ito para makasama siya ng mas matagal, pwede kitang ilipat sa kwarto sa tabi niya. Ipinikit ko ang mga mata ko. Kalmado na parang tubig ang boses ko. Hindi na kailangan. Ang taong pinakagusto niyang makita ngayon ay ikaw. At ayoko na rin siyang makita pa. Naintindihan ni Angelo. Tumango. Isinara ang pinto at umalis. Sa mga huling araw ko sa ospital, ilang beses tumawag si Andrea. Ilang beses nag-text. Hindi ko sinagot lahat. Sa araw ng pag-alis ko, lumabas ako ng ospital para kunin ang Certificate of Annulment. Pagka-uwi ko sa bahay, inilagay ko ang Certificate of Annulment kasama ang annulment agreement na may pirma na naming dalawa sa isang gift box na may ribbon. Hawak ko ang mga bagahe ko. Palabas na sana ako ng pinto nang makasalubong ko si Andrea na pauwi. Nang makita niya akong may dalang malita, bahagya siyang nagulat. Miguel, birthday ko ngayon. Isasama sana kita sa party. Saan ka pupunta? Hindi ako namula. Hindi kumabog ang dibdib ko habang nagsisinungaling. Kailangan kong habulin ang flight ko pauwi sa probinsya. Ngayon ang flight ko. Lumingon ako at kinuha ang gift box sa mesa. Inihanda ko na ang birthday gift mo. Happy birthday. Kailangan ko pang humabol sa oras kaya mauuna na ako. Pagkasabi noon, hindi ko na tiningnan ang reaksyon ni Andrea. Lumabas ako ng pinto, sumakay ng taxi diretso sa airport. Tinitingnan ng anino kong paalis ng nagmamadali. Hindi ko alam kung bakit. Ilang beses kumaibat ang talukap ng mata ni Andrea. Isang matinding kaba ang naramdaman niya. Agad niya akong gustong tawagin pabalik. Sabihing ipagpaliban ko ang flight ko, o kahit man lang dumalo muna sa birthday party niya. Pero isang hakbang pa lang. Tumawag na ang telepono ni Angelo. Andrea, malapit nang magsimula ang birthday party. Bakit wala ka pa? Matagal ko nang inihanda ang party na ito para sa'yo. May inihanda pa akong malaking regalo para sa'yo. Nag-alinlangan siya sandali, pero sa huli, nagmaneho pa rin siya paalis. Ang gift box na bigay ko, basta na lang niyang inilagay sa kotse. Hindi man lang binuksan, at itinulak ang pinto ng hotel. Sa grand hall ng party, napakaraming tao, nagtataasan ng baso, nagbibiruan, sobrang ingay. Nang makita siyang dumating, mabilis na lumapit sa kanya si Angelo. Andrea, dumating ka na. Tumango si Andrea, malumanay ang ekspresyon. Hindi ba't sabi mo may inihanda kang sorpresa para sa akin? Nang marinig iyon ni Angelo, napangiti siya. Andrea, siguradong magugustuhan mo ang sorpresang ito. Pagkasabi noon, mabilis siyang umakyat sa entablado. Kinuha ang mikropono. Bawat salita niya ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Salamat sa inyong lahat sa paglalaan ng oras para dumalo sa birthday party ni Andrea.
Ngayon ay isang magandang araw. Hindi lang ito ang kaarawan niya. May dala pa akong dalawang magandang balita. Ang unang magandang balita ay binabati ko si Andrea sa kanyang annulment. Palom sa nakaraan. Salubungin ang bagong kinabukasan. Ang pangalawang magandang balita ay opisyal akong magtatapat kay Andrea dito. Andrea, ilang taon mo na akong gusto. Pero lagi kong inaabuso ang pagmamahal mo. Pero ngayon, lubos ko nang naiintindihan. Gusto kitang makasama magpakailanman. Ang mainit at maliwanag na ilaw ay tumama kay Angelo, na para bang nababalutan siya ng isang banal na liwanag sa entablado. Tinitigan niya ng mabuti ang mga mata ni Andrea, puno ng malalim na pagmamahal at emosyon. Marahang sinabi, sa lahat ng panahong ito, para kang munting araw sa buhay ko. Laging tahimik na sama-sama, tahimik na nagpoprotekta. Bawat sandaling kasama kita ay parang mga bituing nagpapalamuti sa kalangitan ng aking alaala. Akala ko noon, natural lang ang init na ito. Hanggang sa sandaling ito, saka ko lang naintindihan na ito pala ang daungan na itinayo mo para sa akin gamit ang iyong tapat na pagmamahal. Tulala si Andrea. Hindi pa siya nakakabawi. Lumapit na sa kanya si Angelo, hawak ang mikropono. Marahang hinawakan ang kamay niya. At nagpatuloy sa pagsasalita. Nakakita na ako ng hindi mabilang na tanawin. Pero sa mga mata mo, natagpuan ko ang pinakamagandang larawan. Nakarinig na ako ng hindi mabilang na salita. Pero sa pag-aalala mo, naramdaman ko ang pinakamainit na lakas. Mula ngayon, ayoko nang hayaan kang tahimik na sumusunod sa akin. Gusto kong kasama kang maglakad sa bawat panahon. Sa bawat tanawin. Gusto mo bang pumasok sa bawat sandali ng aking hinaharap? Hiwalay na kayo ni Miguel. Ilang taon ka nang laging sumusunod sa akin. Kahit anong gawin ko, kasama kita. Alam ko rin na mahal mo talaga ako. Ngayon, ayoko nang hayaan kang patuloy na humabol sa akin. Dahil nagpasya na akong makasama ka. Andrea, gusto mo ba ang sorpresang ito? Ito ang regalo ko sa kaarawan mo, ang makasama ako. Nakatayo lang si Andrea. Hindi alam kung ano ang iririkiyan noon. Andrea, tiningnan ni Angelo si Andrea ang nakatulala. Akala niya sobrang saya nito kaya hindi alam ang gagawin. Marahan niyang tinawag ang pangalan nito para magkaroon ito ng reaksyon. Puno ng tanong ang isip ni Andrea, pero sa harap ng maraming tao sa party. Hindi niya maaaring itanong isa-isa. Kaya't pinanatili na lang muna niya ang sitwasyon. Nagpakita ng masayang ekspresyon at sinabi kay Angelo, "Salamat sa paghahanda mo ng lahat ng ito para sa akin." Sobrang natouch ako. Bagamat hindi malinaw ang sagot. Alam ng lahat ng naruroon ang mga taong inilaan ni Andrea para kay Angelo. Inakala nilang matagal na silang magkasama. Hindi lang inaanunsyo dahil hindi pa sila hiwalay. Ngayong hiwalay na, agad nang inanunsyo sa lahat sa isang malaking party. Alam kong magugustuhan mo. Sa reaksyon ni Andrea, sobrang nasiyahan si Angelo. Tumawa siya at inakbayan ito. Lumibot sa mga tao. Puno ng masayang ngiti ang mukha, na para bang ipinanganak sila para sa isa't isa. Ang mga tao ay nagpadala ng mainit na pagbati. Binabati si Andrea, sa matiyag ang paghihintay ng maraming taon. Sa wakas ay natupad na ang kanyang hiling. Congratulations, Mr. CEO, nakuha mo na ang iyong one true love. Congrats, Andrea. Ito na ang tinatawag na true love waits. Ang pagsingit at pangangaliwa. Ang ganda pakinggan. Hindi katakatakang hindi dumating si Miguel. May iilang tao rin ang kumampi sa akin. Pero natabunan lang ng malakas na pagbati ng karamihan. Nang matapos ang party, gabi na, sobrang saya ni Angelo. Uminom pa ng ilang baso at medyo nalasing. Niyakap niya si Andrea at hindi binitiwan. At sa sandaling iyon, ibinuhos niya ang laman ng kanyang puso at nagtapat sa kanya habang lasing. Tiningnan ni Andrea si Angelo sa tabi niya. Wala siyang panahon para intindihin ang ibang bagay. Ang mga tanong sa isip niya ay isinantabi na lang muna niya. At minaneho na lang pauwi si Angelo. Pagkatapos niyang alagaan si Angelo hanggang sa makatulog ito. Sobrang gabi na nang umuwi siya. Pagdating ni Andrea sa bahay, tiningnan niya ang kwartong nababalot ng dilim. Saka lang niya naalala na wala na ako doon. Umuwi na ako sa probinsya. Hindi inakala ni Andrea na kaya ko siyang iwan. Dahil alam na alam niya kung gaano ko siya kamahal. Gaya niya. Sa loob ng maraming taon, laging humahabol kay Angelo. Ako rin, laging humahabol sa kanya. Naalala niya kaninang umaga bago ako umalis.
Nagbigay pa ako ng birthday gift sa kanya. Akala ni Andrea, medyo nagtatampo lang ako. Gusto niyang suyuin ko siya. Nitong mga nakaraang araw, totoo namang dahil kay Angelo kaya napabayan ko siya. Pagbalik ko, babawi raw siya sa akin. Nang maisip ito, tinawagan niya ako. Walang pakialam kung anong oras na o kung naiistorbo niya ako. Kalahating araw siyang tumatawag. Walang sumasagot. Hindi sumuko si Andrea. Nag-text pa ulit sa akin. Nang makita ang pulang exclamation point sa Viber, Messenger at ang notification na, message sent. But rejected by the recipient. Medyo nainis si Andrea. Ito ba yung hindi alam kung paano magpapaliwanag sa akin kaya bigla na lang naglaho? Hihintayin pa ba niyang hanapin ko siya? Nang tumama ang malambot na ilaw sa sala, pumunta si Andrea sa garahe para kunin ang gift box. Huminto ang mga daliri niya sa asul na velvet na box. Hinaplos ng mga daliri niya ang hindi pa nabubuksang balot. Hindi niya mahulaan kung ano ito. Dati, kapag nireregaluhan ko siya, direkta kong ibinibigay. Unang beses na ganito kaganda ang pagkabalot. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasang ma-curious si Andrea. Biglang nag-vibrate ang telepono sa coffee table. Umilo ang screen na may pangalan ni Angelo, na parang isang pilak na karayom na tumusok ng maliit na butas sa mainit na liwanag. Andrea, nasaan ka? Medyo garalgal ang boses ni Angelo sa telepono. Marahil dahil hindi pa ito masyadong gising. May nangyari ba sa bahay? Nang marinig ang boses ni Angelo, natigilan si Andrea sa pagbukas ng regalo. Sinadyang hinaan ang boses. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Bakit wala ka sa tabi ko? Nang marinig ang boses ni Angelo, binitiwan ni Andrea ang regalo. Kinuha ang telepono. Isinampay sa braso ang jacket gamit ang kabilang kamay. At kinuha ang susi ng kotse para lumabas. Papunta na ako. Maghintay ka lang ng maayos. Nang makarating siya sa bahay ni Angelo, medyo umaga na. Andrea, ang pagtatapat ko sa iyo ay hindi bigla ang desisyon. Kaya ngayon, boyfriend mo na ako. Ano ang gustong gawin ni Andrea sa boyfriend niya? Hinawakan ni Angelo ang kamay ni Andrea. Ipinatong ito sa kanyang tiyan. At mapang-akit na sinabi, hindi. Gusto kong itanong kung kailan ka raw hihiwalayan ni Miguel. At ngayon, hindi ko na siya makontak. Andrea, akala ko mapupuno ka ng saya dahil magkasama na tayo. Ngayon, ako'y sayo na. Bakit mo pa iisipin ang taong hindi naman mahalaga? Hindi maganda ang tono ng pananalita ni Angelo. Nang marinig ang sinabi ni Angelo, hindi maintindihan ni Andrea kung bakit may kakaibang naramdaman siya sa kanyang puso. Paano mo nalaman? Nag-text siya, Miguel, nahiwalay na raw kami. At pinakita pa niya sa akin ang divorce certificate. Akala ko nga, nagmamadali siyang, Miguel, makasama ka, Andrea. Kaya siya, Miguel, nakipaghiwalay sa akin, Andrea. Kahapon, kahit birthday ko, hindi siya, Miguel, nagpakita. Tapos iniisip mo pa rin siya, Miguel. Divorce certificate. Labis na nabigla si Andrea. Ganito na lang. Ipinaalam sa akin na hiwalay na kami. Tapos sinisiraan pa. Hindi naman sa wala siyang, Miguel, nararamdaman para sa akin. Tutal ilang taon na rin yun. Tuwing nagkakaproblema ako sa'yo, Angelo. Siya, Miguel, ang laging nasa tabi ko. Ang sabi niya, Miguel. Kaya siya, Miguel, nakipaghiwalay ay dahil kara-rating mo lang, Angelo, sa bansa. Hindi ka pamilyar dito. At para mas makasama kita, Andrea, ng madalas. Kailangan niyang, Miguel, gawin yun. Nang makita ang hindi magandang ekspresyon ni Andrea, hindi na nag-isip pa si Angelo. At isinisi ang lahat kay Miguel. Hindi ba tinakot niya, Miguel, ako? Na kung hindi ko siya, Miguel, tutulungan. Ikakalat niya, Miguel, ang chismis tungkol sa akin sa grupo ng mga kaklase natin sa kolehiyo. Para masira ang reputasyon ko. Talaga bang sinabi niya, Miguel, yan? Medyo hindi makapaniwala si Andrea. Siya, Miguel, na laging mahinahon kung makipag-usap sa akin. Maayos makitungo sa lahat, ay gagawa ng ganoong bagay. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo. Sadyang hindi ko lang inaasahan na ganoon ka niya, Miguel, tratuhin. Hindi ba't magkasama kayo sa dorm noon sa kolehiyo? Matatalik na kaibigan. Hindi ko siya, Miguel, matalik na kaibigan. Dati pa siyang naiinggit sa akin. Kung hindi niya, Miguel,
Sinabi sa akin na gusto ka niya, Andrea. At ipinakilala ako kay HNH Yuyen. Hindi ko sana ipinakilala ka, Andrea, sa kanya, Miguel. Ikaw pala ang nagpakilala kay HNH Yuyen sa kanya, Miguel. Matagumpay na nadala ni Angelo si Andrea, ang isyu ng matagumpay na diskarte ni Angelo. Siyempre, ay hindi siya nagdalawang isip naman Ira. Ang impresyon ni Miguel sa puso ni Andrea. Tutal matagal na silang magkasama. Na si Andrea ay patuloy pa ring maaalala si Miguel. Hinding-hindi ko, Angelo, papayagan yun. Noong una, siya, Miguel, pa nga ang nagpakilala kay HNH Yuyen sa akin. Tapos pinilit niya, Miguel, akong ipakilala ka, Andrea, sa kanya, Miguel. Pinilit akong maging tulay para maging kayo. Kung hindi raw, susulsulan niya, Miguel, si HNH Yuyen na hiwalayan ako. Noon, sobrang naloko niya, Miguel, ako kaya hindi ko nakilala ang sarili kong puso. Nagsisimula na ngayon ang bahagi mula sa pananaw ni Miguel. Sumisikat ang araw sa makulay na lupain ng Yunnan. Sa aking mga mata, bagamat mayroon pa ring mga sugat na dulot ng paghihiwalay, mas nangingibabaw ang pag-asa para sa isang bagong buhay. Katatapos ko lang sa isang bigong pagsasama. At ngayon ay nakatapak ako sa lupaing ito na puno ng hiwaga at kapayapaan. Pagdating ko pa lang sa Kunming, ang lungsod na tinaguriang lungsod ng Tagsibol, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw at makukulay na bulaklak. Naglalakad-lakad ako sa mga kalye. Ang banayad na hangin ay humahaplos sa aking buhok. Ang mga makukulay na bulaklak sa gilid ng daan ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga siwang ng dahon ay lumilikha ng batik-batik na liwanag at dilim. Para akong nasa loob ng isang napakagandang obra. Pagdating sa Shibei Yuan World Expo Garden, ang mga natatanging exhibit hall ay hindi ko agad maubos tingnan. Sa loob ng malaking greenhouse, ang mga bihirang halaman mula sa iba't ibang rehiyon ay labis kong ikinamangha sa hiwaga ng kalikasan. Sa International Exhibit Hall, ang mga katangiang kultural ng iba't ibang bansa ay nagtitipon dito. Na parabang dinala ako sa ibang espasyo at panahon upang maranasan ang estilo ng iba't ibang lugar sa mundo. Ilang taon na ring laging umiikot ang mundo ko kay Andrea. Matagal na akong hindi nakakalabas para magbakasyon at mag-relax. Sinamantala ko ang pagkakataong ito ng aming paghihiwalay. Pagmasdan ng mabuti ang magagandang tanawin ng bansa. Ang una kong destinasyon ay ang Yunnan. Ang lugar na tinatawag ding limang kulay ng Timog Ulap. Noong kami pa ni Andrea, maraming beses ko nang sinabi sa kanya na gusto kong maglakbay. Gustong pumunta sa Yunnan para maglakad-lakad sa mga sinaunang kalye ng dali. Damhin ang hangin mula sa Erhai Lake. Pero sa tuwing yayayain ko siya, lagi niyang sinasabing abala siya. Walang oras. At hindi kailanman pumayag. Noong class reunion namin, doon ko lang nalaman na ang lahat ng kanyang pagiging abala at kawalan ng oras ay para lang makasama si Angelo sa ibang bansa. Sumunod, pumunta ako sa Shilen, Stone Forest. Pagpasok ko sa Shilen, para akong pumasok sa isang kaharian ng bato. Iba't iba ang hugis ng mga bato. Mayroong parang mga sundalong tuwid na nakatayo. May parang mga diwatang sumasayaw. At may parang mga kaibig-ibig na hayop. Naglakad-lakad ako sa loob ng Shilen, Stone Forest. Hinahaplos ang mga batong inukit ng panahon. Iniisip ang mga kwento sa likod ng mga ito. Ikinwento ng tour guide ang tungkol kina Ashima at Eihei. May bahid ng pananabik at pagkaantig ang aking mga mata. Na parabang nakikita ko ang dalawang kabataang iyon. Ang larawan ng kanilang matibay na paglaban sa feudal na sistema. Pag-alis ko sa Shilen, nagtungo ako sa dali. Dahan-daang naglakad sa mga kalyeng bato ng sinaunang lungsod ng dali. Ang mga bato sa ilalim ng aking mga paa ay lumilikha ng malutong na tunog. Na parang nagkukwento ng mga sinaunang istorya. Ang maliliit na tindahan sa gilid ng daan ay puno ng iba't ibang paninda makukulay na bandana. Magagandang handicraft. Nagsimula akong maglakad-lakad nang walang patutunguhan. Inilulubog ang aking isip sa magandang mundong ito. Nang makarating ako sa pampang ng Erhai Lake, ang mga bundok sa di kalayuan ay sumasabay sa asul na tubig. Lumilikha ng isang malatulang tanawin. Ang Erhai Lake ay parang isang higanteng salamin na nakalatag sa lupaing ito. Ang malinaw na tubig ng lawa ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nagrenta ako ng bisikleta, habang nagbibisikleta sa tabi ng Erhai Lake.
Ang banayad na hangin ay nagdadala ng singaw ng tubig mula sa lawa. Marahang humahaplos sa aking mukha, na nagparamdam sa akin ng labis na kaginhawaan. Sa di kalayuan, ang Kangshan Mountain ay matayog na nakatayo. Napapalibutan ng ulap ang tuktok nito, na parang isang paraiso, sa tabi ng Butterfly Spring. Ang tubig ng bukal ay malinaw at maliwanag. Napapaligiran ng makukulay na bulaklak. Ang mga paro-paro ay lumilipad sa gitna ng mga bulaklak. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naramdaman ang katahimikan at kagandahan ng kalikasan. Na para bang ako ay naging kaysa ng mga bundok at ilog na ito. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang hayaan ang sariwang hangin na itaboy ang kadiliman sa aking puso. Hindi talaga dapat na dahil sa isang taong hindi karapat-dapat ay isuko ko ang kalayaan na matagal ko nang tinatamasa. Ang mabuhay ng mag-isa sa isang bahay. Naghihintay sa isang taong ang puso ay puno ng iba. Tiningnan ko ang aking sarili. Tahimik akong nakaupo sa isang bangko sa tabi ng lawa. Nakatitig sa ibabaw ng tubig. Ang maliliit na bangka sa lawa ay marahang umuugoy kasabay ng alon. Unti-unting huminahon. Tulad ng aking puso na hindi mapakali. Na unti-unti ring titigil. Hindi ko alam kung gaano katagal. Dumating na ang takip silim. Ang tanawin sa abot tanaw ay parang isang napakagandang pintura. Naglakad ako sa tabi ng Erhai Lake. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay nabahiran ng gintong kulay ng papalubog na araw. Ang aking anino sa dapit hapon ay humaba. Na para bang ito na ang bagong kabanata na isinulat ng tadhana para sa akin. Ang tungkol kina Andrea at Angelo ay nakaraan na para sa akin. Ang mga alaala ay parang natatakpan ng manipis na tabing. Medyo malabo at hindi malinaw. Sa wakas, nakarating ako sa sinaunang lungsod ng Lijiang. Ang Saifang Street ay napakasigla. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay puno ng iba't ibang palamuti at mga produktong jade. Naglakad-lakad ako sa mga sinaunang kalye. Pinagmamasdan ang magagandang handicraft. Nararamdaman ang mayamang etnikong estilo. Maraming matatanda ang nakasuot ng mag-agarang kasuotan. Nakapalibot sa isang bilog. Masayang sumasayaw. Ang kanilang mga mukha ay puno ng masayang ngiti. Nahawa rin ako sa kasiyahang ito. Marahang sumabay sa ritmo. Pagsapit ng gabi, ang sinaunang lungsod ay napuno ng maningning na mga ilaw. Ang liwanag ay sumasalamin sa maliit na ilog. Kumikislap ang mga alon. Nakaupo ako sa isang maliit na tavern sa tabi ng ilog. Nakikinig sa malamyos na awitin. Tinitikman ang masarap na lokal na alak. Ang aking puso ay puno ng kasiyahan at saya. Matagal ko nang hindi naiisip sina Andrea at Angelo. Ito ay isang magandang bagay. Uminom ako ng kaunting alak. Medyo nahihilo. Naghahanda ng lumabas para maglakad-lakad. Para mahimasmasan. Nang mapadaan ako sa harap ng isang maliit na bakuran. Biglang umulan ng mahina. Ang mga patak ng ulan ay pailis na dumadaan sa may kulay na medya agwa. Nakasandal ako sa batik-batik na kahoy na hamba ng pinto. Kasabay ng agos ng dugo sa aking mga ugat. Ang mga parol na nakasabit sa kalyeng bato ay naging malabo. Inilahad ko ang aking kamay upang saluhin ang mga patak ng ulan na tumutulo mula sa gilid ng aking mata. Malamig ang pakiramdam ngunit gin-icing nito ang natitirang init ng alak sa dulo ng aking mga daliri. Sa kanto ng kalye, biglang umilo ang isang kulay kahel na ilaw sa dingding. Ang tarangkahan ng bakuran na napapalibutan ng mga gumagapang na rosas ay bahagyang nakaawang. Ang kristal na karatula ng Thinvu Tiuvian, maliit na bakuran ng pakikinig sa ulan, ay malinis at may kintab dahil sa ulan. Bahagya akong natamba papasok ng pinto. Sa likod ng mga halaman, may narinig akong malutong na tunog ng porselanang nabasag. Miguel, kailangan mo ba ng tuwalya? Isang malambing na boses ng babae ang nagpatigil sa akin. Isang napakagandang kamay ang inilahad. Sa ilalim ng medya agwa na may nakarolyong kurtina. Isang babaeng nakasuot ng simpleng kipaw ang nakahilig sa isang silyang yantok. Ang kanyang maputlang mga daliri ay nakapatong sa isang tasang porselana na may takip. Ang singaw ng ulan ay namumuo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang mga tampok ay parang tinta sa tubig. Na nagpapaalala sa akin ng mga porselanang Celadon mula sa dinastiyang Song na nakita ko sa museo malambot ngunit marupok. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Mahigpit kong hinawakan ang basang laylayan ng aking damit. Ang banayad na hangin ay humihip sa aking buhok. Si Shen Mengyao ay umubo at umayos ng upo.
Ang kanyang pulso na lumitaw mula sa manggas ay sobrang payat na makikita na ang mga ugat. Noong freshman orientation party sa universidad, napanood kitang tumugtog ng drum. Napakagaling mo. Bahagyang nanigas ang dulo ng kanyang mga daliri. Mahigpit na hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Punong-puno ka ng sigla. Napakahirap kalimutan. Pagkasabi noon, namula ng bahagya ang kanyang mukha. Isang kidlat ang palm unit sa mga ulap. Doon ko lang napansin na namumula na pala ang kanyang mukha. Ang tubig mula sa mga bulaklak ng wisteria ay tumutulo sa inkstone. Ginagawang kulay abo na alon ng hindi pa tuyong tinta. Sa ilalim ng madilim na gabi, si Shen Mengyao ay parang isang mapang-akit na engkantada na umaakit sa mga tao sa pagnanasa. Hindi ko mapigilan na mahikayat ako sa kanya. Tinanggap ko ang tuwalya mula sa kanyang kamay. At pumasok sa silid kasama siya. Nang nakaupo na ako sa silid, saka ko lang napagtanto ang hindi pagiging angkop ng aking ginawa ang mapag-isa kasama ang isang taong lubos na estranghero sa akin. Sa isang gabi sa isang kakaibang sinaunang lungsod, medyo tahimik ang hangin sa silid. Ang malabong kapaligiran ay kumakalat sa espasyo. Medyo kinakabahan ako, kaya't kung ano-anong paksa ang binuksan ko. Ikaw rin ba ay estudyante ng Beijing University? Dahil nagkaroon ako ng aksidente sa kotse noong 3 taon ng kolehiyo. Pagkatapos noon, bawat taon sa ganitong panahon, pumupunta ako dito para manatili ng sandali, para makabawi. Nakita ni Shen Mengyao ang aking pagkahiya, kaya't hindi niya namalayan na nagdagdag siya ng ilang pangungusap, para mabawasan ang aking pagkahiya. Ang aksidente sa kotse, hindi na ako nagtaka, mukha siyang isang may sakit na dilag. Masayang-masaya si Shen Mengyao. Hindi ko siya naaalala, pero sa loob ng maraming taon, lagi niya akong inilalagay sa kanyang puso. Alam niyang nagkaroon ako ng kasintahan. Hanggang sa nagpakasal ako, saka lang siya tumigil sa pagsubaybay sa lahat tungkol sa akin. Ako ay bumalik sa aking tirahan. Agad kinuha ni Shen Mengyao ang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Sinabi na imbestigahan agad, bakit ako nag-iisang pumunta sa Lijiang. Si Shen Mengyao ay bumalik sa kanyang maliit na bakuran at hindi makatulog. Hindi siya kasing kalmado gaya ng ipinakita niya sa aking harapan kanina. Kinailangan pa niyang pigilin ang tibok ng kanyang puso para hindi ito lumakas ng husto. Para hindi ko siya katakutin. Nagtunog ang telepono niya. Dumating ang mensahe mula sa assistant. Nang makita ang mensahe sa telepono, hindi mapigilan ni Shen Mengyao nang umiti. Nalaman na niya na ilang araw lang ang nakalipas. Sa birthday party ni Andrea, ang kanyang childhood friend na si Angelo ay pampublikong inihayag ang balita ng kanilang paghihiwalay, Miguel at Andrea, at nagtapat kay Andrea. Kung ano ang nangyaring eksakto, kailangan pa niyang maghintay hanggang bukas para maibigay ang impormasyon. Hiwalay na pala sila, dumating na ang kanyang pagkakataon. Ito talaga ang pinakamagandang balita nitong mga nakaraang araw. Matagal na akong hindi nananaginip. Pero ngayon ay nanaginip na naman ako. Napanaginipan ko ang panahon noong kolehiyo bago ko pa man nakilala si Andrea, Elm First Day Nuet. Noong hindi pa ako ganito. Minsan sa kantin, habang kumukuha ng pagkain, nawala ko ang meal card ko. Pati ang telepono ko ay lowbat. Sa sandali ng aking pagkahiya, isang napakagandang kamay ang naglabas ng meal card at nag-swipe para sa akin. Mahaba, malambot, at mapatla ang mga daliri. Iyon ang tipo ko. Medyo may preference ako sa kamay. Nang makakita ng ganoon kagandang kamay, medyo natigilan ako. Nang mag-react ako at lumingon para magpasalamat, nakita ko lang ang likod niya na papalayo. Nagising ako. Iniisip ang kamay ni Shen Mengyao na nagbigay sa akin ng tuwalya kagabi. Napakaganda rin ito. Napansin ko na iniisip ko ang babaeng bago ko lang nakilala kahapon. Medyo namula ang aking mukha. Sinubukan kong tanggalin ang mga magugulong isipin sa aking ulo. Niloloko ko lang ang aking sarili. Hinaplos ko ang aking mukha. Binuksan ang malaking pinto at lumabas. Tiningnan ko ang malinaw na asul na langit. Ang bahid ng pabango sa hangin. Isang maganda at maaraw na naman ito. Naglakad ako sa kalyeng hindi pa matao. Naramdaman ko lang ang kapayapaan sa aking puso. Napakasaktong makita si Shen Mengyao na papalapit sa akin at bumati. Na nagpamula ng bahagya sa akin. Kaninang umaga lang, iniisip ko siya, at ngayon ay sadyang hindi ko matiis ang pagkakabanggit sa kanya. Napakasaktong, naglalakad ka rin pala. Nang masabi ko yan,
Na-realize ko na isa yung hanggal na tanong. Gusto ko itong bawiin pero huli na ang lahat. Kaya napangiti na lang ako ng pilit. Nang makita niya akong nagsalita lang ng kaunti at lumayo agad. Medyo nadismaya si Shen Mengyao. At sa ikasampung pagkakataon, nang makita kong papalapit si Shen Mengyao sa akin, naramdaman kong medyo nakakatawa. 3, 2, 1. Sakto. Natapos ang countdown sa isip ko. Ang napakasaktong pagkakataon ni Shen Mengyao. On time talaga. Hindi eksakto, yan. Ito na ang ikasampung pagkakataon na magkita tayo ngayong araw. Medyo nahihiyang tumayo lang si Shen Mengyao doon. O kaya, sabay na tayong maglakad, nang makita ang medyo inosenteng, o awkward, niyang itsura. Naramdaman ko lang na siya ay kaibig-ibig. Sinamantala ko na ang pagkakataon para yayain siya. Para mabawasan ang kanyang pagkahiya. Sige, game. Nakuha ko na ang gusto ko. Tahimik na pinapalakpakan ni Shen Mengyao ang sarili. Hindi nasayang ang diskarte ko sa paghahanap kagabi. Medyo halata nga lang ang konting pakulo sa unang tingin. Basta malampasan mo lang ang hiya. Walang pakialam kung puting pusa o itim na pusa. Basta mahuli ang malgod. Magaling na pusa yun. Napakasaya ng buong araw kasama si Shen Mengyao. Ito ay naging pantapal sa panghihinayang ko na hindi ako nakapag-picture nitong mga nakaraang araw. At si Shen Mengyao, na nagsilbing photographer ko buong araw, ay masaya rin, dahil nakasama niya ang lalaking matagal na niyang patagang minamahal. Samantala, si Andrea, pagkatapos ng walang tigil na trabaho sa loob ng maraming araw, ay naayos na ang lahat sa opisina. Naglaan siya ng isang buong buwan para maglakbay kasama si Angelo. Masayang-masaya si Angelo nang marinig ang balita. Inimbitahan niya si Andrea na maghapunan sa kanyang bahay. Samantala, si Andrea, sa wakas ay naalala ring bumalik sa kanilang bahay, ni Miguel, para mag-ayos ng kanyang mga gamit. Nakita niya ang Reg Along hindi pa nabubuksan sa sala. Sa wakas, binuksan niya ito. Pero nang makita ang laman nito, nagpakita ng malaking pagkainis si Andrea. Kasunduan sa paghihiwalay at ang divorce certificate. Isa nga itong, napakagandang, regalo sa kaarawan. Itinapon niya ang mga bagay sa isang tabi. Bumalik sa silid tulugan para mag-ayos ng mga damit. Doon lang napansin ni Andrea na lahat ng gamit ni Miguel sa silid ay tuluyang naglaho. Malaki ang bahagi ng aparador na walang laman. Maging ang mga litrato sa side table ay wala na. Kahit ang mga gamit sa banyo ay nawawala. Ang galing niya talaga. Hindi lang dahil mas marami akong oras na iginugol kay Angelo. Basta-basta na lang niya akong iniwan ng ganoon. Ang itsura niyang noon ay parang mahal na mahal niya ako. Hindi mapigilan. Nagpapanggap lang ba yun? O tama si Angelo. Napaka-plastic niya talaga. Ganoon lang baka bilis lumipas ang pagmamahal niya. Hindi niya alam kung bakit. Si Andrea, nasa simula ay galit na galit nang kumpirmahin niyang umalis na ako, Miguel, at walang intensyong bumalik. Ay biglang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso. Medyo nahihirapan siyang huminga. Si Angelo ang palagi kong mahal. Si Miguel ay isang fallback option lang. Walang tigil na inuulit ni Andrea sa kanyang isipan. Pinipilit sugpuin ang kakaibang pakiramdam na iyon. Si Andrea ay nasa masamang mood. Pagkatapos uminom ng medyo marami sa hapunan. Sa ilalim ng banayad na pang-aakit ni Angelo. Nagpadala siya sa kanilang pagmamahal. Nang makita si Angelo na mahimbing na natutulog sa kanyang yakap. Bagaman nakuha na niya ang buwan ng kabataan niya, si Angelo. Pakiramdam niya ay may kulang pa rin sa kanyang puso. Ang figure ko, Miguel, ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isip. Kinabukasan, natanggap ni Angelo ang mga tiket sa eroplano papuntang Yunnan, Vietnam. Casual niyang tinanong si Andrea, bakit naisipan mong sa Yunnan unang pumunta? Tiningnan ni Andrea ang mga tiket papuntang Yunnan sa kanyang kamay. Hindi niya maiwasang maalala, dati. Madalas akong, Miguel, magbanggit na gusto kong maglakbay sa Yunnan. Pero tila hindi niya, Andrea, kailanman sinang-ayunan. Matagal na kaming kasal. Hindi pa nga kami nagkaroon ng honeymoon. Nang planuhin niyang isama si Angelo sa isang biyahe. Hindi sinasadyang Yunnan pala ang naging destinasyon. Nang makita si Andrea sa tabi niya na nakatitig sa tiket na parang nawawala sa sarili. Marahang sinundot ni Angelo ang braso ni Andrea gamit ang kanyang siko. Anong problema? Nitong mga nakaraang araw, parang hindi ka mapakali, laging distracted. Nagising si Andrea. Tiningnan si Angelo sa tabi niya.
At nakangiting sumagot, wala naman. Iniisip ko lang kung may nakaligtaan ba ako sa itinerary ng biyahe mo. Bagaman sinasagot niya ang tanong ni Angelo. Walang kamalay-malay niyang inihahambing ito sa akin. Sa isang magandang maaraw na araw, tumuntong sina Andrea at Angelo sa Yunnan. Sa lupain na puno ng pangarap at hiwaga na ito. Ang mga batong kalsada ng Saifang Street ay mayroon pa ring hamog sa umaga. Ang aking linen jacket ay yakap-yakap ni Shen Mengyao sa kanyang dibdib. Nakayuko siya. Inaayos ang kwelyo ng aking jacket. Mula sa likuran, biglang may narinig na tunog ng nabasag na salamin. Ang pamilyar na amoy ng cedarwood na may halong amoy ng basag na plum wine ay kumalat. Hawak pa rin ni Andrea ang braso ni Angelo gamit ang kanyang kaliwang kamay. Nang marinig ko ang ingay, lumingon ako at nakita ko sina Andrea at Angelo na magkaakbay at naglalakad-lakad. Ang mga sugat na naghilom na, biglang naging malinaw, na parang nangyari lang kahapon. Nakatitig ako sa ring finger niya. Isang bagong platinum couple ring. Bigla kong naalala na ilang taon na kaming kasal. Pero si Andrea ay hindi man lang nagsusuot ng wedding ring. Kaya pala, hindi dahil hindi siya mahilig magsuot ng singsing, kundi ayaw niya lang isuot kasama ako. Hindi rin pala siya laging walang oras para maglakbay, kundi wala siyang oras para maglakbay kasama ako. Pinigilan ko ang pagnanais na tumakbo palayo. Sinubukang magpakita na parang walang nangyari. Nakikipag-usap sa dalawang tao sa harap ko. Nang biglang hinawakan ni Shen Mengyao ang aking kamay. Ang kilos na ito ay nagpatayo sa balahibo ni Andrea. Isang buwan tayong hindi nagkita. Natuto ka nang maghanap ng kabit sa sinaunang lungsod. Sinadya niyang dalhin si Angelo sa harap namin. Nagkita kayo ng lumang kaibigan. Hindi ka man lang babati. Sinadya ni Andrea na gamitin ang salitang, kabit, para insultuhan si Shen Mengyao at sa gayon ay hamakin ako. Ang salitang kabit ay sa tingin ko hindi masyadong angkop. Biglang mahinang tumawa si Shen Mengyao. Ang dulo ng kanyang daliri ay dumaan sa pulang tali sa aking pulso. Iyan ay isang peace nut na binalatan niya kagabi mula sa 18 na supot ng traditional Chinese medicine herbal sachets para lang mabuo iyan. Tutal, hiwalay na naman kayo, hindi ba? Nang makita si Andrea, bigla naalala ni Shen Mengyao ang mga impormasyon na ipinadala sa kanya ng assistant niya. Ang bawat bagay doon ay labis na nagpagalit sa kanya, Andrea. Sinong normal na tao ang iiwan ng kanyang asawa, Miguel? Hahayaang malagay sa panganib ng walang pakialam. Para lang habulin ang tinatawag na white moonlight. Dati, wala siyang karapatang makialam, Shen Mengyao. Pero hiwalay na ngayon. Para kanino pa ba nagpaparamdam ng galit si Andrea? Tumunghay ako, Miguel, at tiningnan ang magkasintahang nasa harapan ko. Mukhang napakamahal sa isa't isa. Ang babae, Andrea, na dating nagsabing napapagod siya sa paglalakad-lakad. Ngayon ay kasama si Angelo. Bukal sa loob na naglalakad-lakad kasama ito. Ang tungkol sa paghihiwalay, hindi ko alam. Hindi kasama yan. Nang marinig ni Andrea na binanggit ng ibang babae, Shen Mengyao, ang kanyang paghihiwalay. Medyo nagalit siya dahil sa kahihiyan. Ang bilis naman nakahanap ng ikalawang tagsibol. Hindi mo ba ipapakilala sa amin? Si Angelo na matagal ng tahimik ay tiningnan ang babae, Shen Mengyao, sa tabi ko na ang karisma ay hindi rin naman pahuhuli kay Andrea. Medyo hindi comfortable. Isa lang siyang talunan. Bakit pa tayo magkakakilala? Ako, Miguel, ay kalmado na ulit. Ayaw ko nang makipag-usap ng matagal sa dalawang kinaiinisan na ito. Ang paghihiwalay ay nakasulat na ng malinaw. May selyo na rin ng Civil Affairs Bureau. Hindi sa sinabi mo, Andrea, na hindi kasama ay hindi kasama. Mag-isip ka nga ng kaunti. Naisip ko na ito ng maigi. Hindi ko na planong magpatuloy sa pagtitiis. Hindi pa ba sapat ang pagtitiis ko sa tabi mo, Andrea? Hiwalay na nga, tapos kailangan ko pa ring pakinggan ang pagtahol mo. Nasisira ang magandang mood ko. Ang malas talaga. Nang marinig ang aking hindi magandang pananalita, napatayo lang si Andrea. Bakit ka naging ganyan? Bastos. Walang galang. Ang mga bagay na sinabi niya sa akin ilang taon na ang nakakaraan. Hindi ko pa rin ganoon paniniwalaan. Ngayon, nang makita kitang, Miguel, ganito. Sadyang tama nga na hindi mo, Miguel, bihirang binubuli si Angelo dati. Binubuli ko siya, Angelo. Medyo natawa ako at tuluyan ng tumawa.
Nakakatawa. Angelo, binubuli ba kita? Angelo. Si Angelo ay nabulunan sa tanong ko. At natatakot siyang makipag-usap ng diretso. Tutal, gawa-gawa lang naman ang lahat ng sinabi niya. Andrea, umalis na tayo. Mukhang hindi tayo masyadong welcome ni Miguel. Ang ugali nitong babaeng ito, Shen Mengyao, ay hindi masyadong maganda. Kailangan mo siyang, Miguel, unawain pa ng husto. Pasensya na ha. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Angelo na inisin pa ako. Siniraan niya ako, Miguel, sa harap ko mismo sa kasintahan ko, Andrea. Nagkunwaring nahihirapan, na parang nag-aalala pa sa kaibigan. Angelo, napakabait mo talaga. Nakinig si Andrea kay Angelo na nagpapaliwanag pa rin para sa akin, Miguel. Nang makita si Angelo na mukhang inaapi, nakaramdam siya ng kaunting awa. Si Shen Mengyao ay hindi sumagot kay Angelo. Sinabi niya sa akin, Miguel. Tara na. Alam ko na ginawa ito ni Shen Mengyao para tulungan ako. Galit na galit si Angelo. Parang gusto nang tumalon. Dati, lagi siyang nagpapakita ng galing sa harapan ko. Kailan siya naging ganito kaiya-hiya? Tiningnan ni Andrea ang likod ng dalawang tao, Miguel at Shen Mengyao, na nakasandal sa isa't isa habang papaalis. Masama ang kanyang mukha at hindi nagsalita. Natural. Hindi niya rin napansin ang nakakamatay na tingin ni Angelo na sandaling dumaan. Umalis na ang mga kinaiinisan na tao. Mabilis kong, Miguel, binitiwan ang kamay ni Shen Mengyao. Kanina, salamat. Medyo awkward ako nung nagsasalita. Nang makita ang reaksyon ko, medyo nadismaya si Shen Mengyao. Kailangan pa niyang magpatuloy sa pagsisikap. Siyempre naman. Pagkatapos makita si Andrea, biglang ayaw na ni Shen Mengyao na ipagpatuloy pa ang pagluto ng palaka sa maligamgam na tubig. Gusto niya ng isang lehitimong posisyon. Tumayo sa tabi ko. Samahan ako. Hindi ako tanga. Sa panahong magkasama kami, malinaw kong naramdaman ang damdamin ni Shen Mengyao para sa akin. Tutal, walang sino man ang magiging mabait sa iba nang walang dahilan. Dati, balak ko siyang diretsyong tanggihan. Pero lagi siyang nagpapalabas na nagbibiro lang. At hindi rin kailanman nagsasalita ng diretsahan. Pero sa paglipas ng panahon na magkasama kami, hindi ko na siya kayang tanggihan ng direkta tulad ng dati. Hindi sa wala akong nararamdaman para sa kanya. Pero masyado pang mabilis. Gusto kong mag-isip, kaya hinayaan kong unti-unting pumasok si Shen Mengyao sa buhay ko. Ngunit sa ngayon, hindi pa ako handa, kaya sumingit ako. Tara na, kumain na tayo. Okay, matagal na tayong naglalakad-lakad. Gutom na ako. Sa harap ng sinadya kong pagsingit, medyo nasaktan si Shen Mengyao. Pero hindi siya ang tipo na nagpapaligoy-ligoy. Nang siya ay magdesisyon na maging malinaw, gagawin niya ito hanggang dulo. Bukod pa riyan, marami na siyang nasayang na taon para sa akin. Ngayon ay ayaw na niya itong ipagpatuloy pa. Gusto niyang makasama ako. Gusto kita. Narinig ko ang pagtatapat ni Shen Mengyao. Nakatayo lang ako ng tahimik ng matagal. Nang makita akong tahimik, nagpatuloy si Shen Mengyao sa pagsasalita. Nahulog ang loob ko sa iyo noong freshman orientation party. Noong una, balak ko sanang lumapit at makipagkilala sa iyo. Pero noon, inaasikaso ko ang kumpanya ng pamilya namin. Masyado akong abala. Nang magkaroon ako ng oras, nalaman kong may kasama ka na sa tabi mo. Akala ko, ang pagmamahal sa kolehiyo ay hindi magtatagal. Kaya't naghintay lang ako. Naghintay na maghiwalay kayo. Pero sinang-ayunan mo ang pagtatapat niya, Andrea. Ang pagmamahal sa iyong mga mata ay napakainit na nagpa-atras sa akin. Akala ko, hayaan na lang. Basta masaya ka ay okay na. Kaya pagkatapos mong magpakasal, hindi ko na sinubaybayan ang buhay mo. Pero nitong pagkakataon na ito, ikaw mismo ang nagpakita sa mundo ko. Nang nalaman kong hiwalay na kayo, labis akong natuwa. Kaya nitong nakaraang panahon, lagi akong nakadikit sa'yo. Nagkukunwaring hindi naiintindihan ang iyong pagtanggi. Laging nasa tabi mo. Sa simula, akala ko, basta nasa tabi mo lang ako. Kahit bilang kaibigan, sapat na may ako sa iyong mga mata. Pero ang tao ay likas na sakim. Ngayon, gusto ko pa ng higit. Gusto ko, hindi lang bilang kaibigan sa tabi mo. Gusto ko ng isang posisyon. Isang posisyon para makasama ka. Gusto kita, mahal kita. Hindi nagsasabi ng totoo si Shen Mengyao. Hindi niya kailanman plinano na maging kaibigan lang sa tabi ko, Miguel.
Nang malaman niyang nagpakasal ako, Miguel. Hindi siya bumitaw, maaga pa lang. Nagplano na siya kung paano kami, Miguel at Andrea, maghihiwalay. Kung hindi lang sana siya, Shen Mengyao, nagkaroon ng aksidente sa kotse. At nitong mga nakaraang araw lang bumalik sa normal ang katawan niya. Matagal na sana niya kaming pinaghiwalay. Ngayon, ang paglitaw ni Angelo ay nagresulta sa aming, Miguel at Andrea, paghihiwalay. Ito ay parang tinutulungan siya ng tadhana. Alam niya, Shen Mengyao, na ang kanyang kasalukuyang ginagawa ay pagsasamantala sa sitwasyon ng iba. Pero ano naman, ang matagal na katahimikan, mula kay Miguel, ay nagparamdam sa kanya, Shen Mengyao, ng kaunting kaba. Kung hindi ka papayag, ikukulong na lang kita, para ako lang ang makikita mo. Tahimik na naisip ni Shen Mengyao. Kaya pala, hindi ko alam na gusto mo na pala ako ng napakaaga. Narinig ko, Miguel, ang sinabi ni Shen Mengyao. Medyo nabigla ako. Kasabay noon ay naantig din ang aking puso. Habang hinahabol ko si Andrea. Mayroon din palang isang taong tulad nito sa likod ko na nakatingin sa akin. Inaamin ko, medyo gusto kita. Pero kakatapos ko lang sa isang bigong pagsasama. Medyo natatakot akong pumasok sa isang bagong relasyon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Nang marinig niya akong nagsabing gusto ko siya. Labis na nagalak si Shen Mengyao sa kanyang puso. Halos mabaliw sa tuwa. Basta gusto niya ako. May paraan para ang kaunting gusto na ito ay maging napakalaking gusto. Okay lang, Miguel. Kailangan mo lang magkaroon ng kaunting gusto para sa akin. Huwag kang manatili sa isang lugar. Huwag kang magtago. Hintayin mo lang akong lapitan ka. Sapat na iyon. Biglang nag-vibrate ang telepono ko, Miguel. Lumabas ang maraming missed calls mula sa hindi kilalang numero. Si Andrea ay labis na hindi mapakali ang pakiramdam. Ang pagka-hindi mapakali na ito ay umabot hanggang sa kanyang tinutuluyan. Nang nakahiga na siya sa kama, iniisip pa rin niya ang biglaang pagtatagpo nila ni Miguel kaninang hapon. Kumpara noong kasama niya ako, Miguel. Marami ng pagkakaiba. Bagaman ayaw niyang, Andrea, aminin. Naging mas mabuti na ako, Miguel. Talagang mas mabuti kaysa noong nasa tabi niya. Sa isang sulyap, napakaliwanag at nagniningning. Umaakit ng atensyon ng lahat. Naisip niya, Andrea, ang paghiram niya kaninang hapon ng telepono sa taong nagdaraan para tumawag ng mahigit 10 beses. Ngunit wala ni isang tawag ang nagkonekta. Kaya't hindi niya maiwasan na mainis ng kaunti. Ako, Miguel, ay umiikot-ikot sa isip ni Andrea buong gabi, kahit kasama niya si Angelo. Iniisip pa rin niya ako, Miguel, at ang babaeng, Shen Mengyao, kasama ko. Iniisip din ako, Miguel, ni Angelo. Ang babaeng, Shen Mengyao, kasama ko ay may pambihirang karisma. Mas mataas pa nga kay Andrea. Bakit ang isang taong dati ay nalampasan ko, Angelo, na? Ngayon ang kasama niya, Shen Mengyao, ay mas maganda, mas mahusay kaysa sa kasama ko, Andrea. Pareho silang, Andrea at Angelo, nag-iisip ng ibang tao. Kaya't hindi nila napansin ang kawalan ng tunay na koneksyon sa isa't isa. Sa kabilang banda, ang dalawang ito, Miguel at Shen Mengyao, ay nagkakaintindihan na ng kanilang damdamin. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng pink na mga bula. Pagbalik ko, Miguel, sa aking tinutuluyan. Saka ko lang na-realize, hindi ko pa pala nasabi kay Shen Mengyao ang tungkol sa paghihiwalay ko. Paano niya nalaman? Naramdaman kong may problema, kaya dapat makipag-usap sa kabilang panig at hindi lang basta mag-isa mag-isip-isip. Direkta kong tinawagan si Shen Mengyao. Miguel, may problema ba? Tuwang-tuwa si Shen Mengyao nang matanggap ang tawag. Hindi ko pa nasabi sa iyo na hiwalay na ako. Paano mo nalaman? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at direkta kong tinanong. Nang akalain ni Shen Mengyao na tapos na ang usapang ito. Medyo kinabahan siya. Miguel, hinti ka lang saglit. Pupuntahan kita. Habang naghihintay, hindi rin ako nagpahinga. Naglinis ako ng kaunti sa silid. Tutal, bago pa lang yan. Kailangan pa ring bigyan ng pansin ang imahe. Hindi ako naghintay ng matagal. Narinig ko na ang katok sa pinto. Binuksan ko ang pinto para papasukin si Shen Mengyao. Naghihintay sa kanyang paliwanag. Sorry Miguel, noong una kitang makita. Nakita kitang mag-isa dito. Nag-alala ako sa'yo kaya nagtanong ako sa iba. Tapos narinig ko na hiwalay ka na pala. Huwag ka sanang magalit ha.
Nakatingin si Shen Mengyao sa akin nang may awa sa mata. Naglalambing sa akin. Ito ay bagay na bago pa lang niyang natutunan online. Umaasa siyang gagana. Hindi ko naman intensyong sisihin ka. Bigla ko lang naisip na alam mo pala na hiwalay na ako. Nang makita ang kanyang pagpapakitang tao na parang kaawa-awa, hindi naman ako galit. Lalo ko pa siyang nakita na kaibig-ibig. Alam kong hiwalay ka lang. At sinasamantala ko ang pagkakataon. Pero sobra kitang gusto. Nang alam niyang may sasabihin ako, Miguel. Mabilis na sumingit si Shen Mengyao. Hindi niya gusto akong makitang mababa ang tingin sa sarili. Para sa kanya, ako ang pinakamahusay sa mundo ng pag-ibig. Ako, wala man akong taglay. At wala man akong alam. Ngunit ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Bagaman sa station, ng iyong damdamin. Hindi ako ang unang bisita. Ngunit ikaw ang tanging para sa akin. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ano man ang maging buhay mo. Sasamahan kita sa lahat. Saan ka man pumunta. Gusto kong nasa tabi mo. Kahit sabihin mo pa mismo sa akin. Hindi na kita mahal, o hindi na kita kailangan. Hindi pa rin tayo mapaghihiwalay. Muli ko na namang narinig ang pagtatapat ni Shen Mengyao. At muli na namang yumanig sa akin ang damdamin niya para sa akin. Mahirap manatiling kalmado kapag humaharap sa ganoon katapat na damdamin. Kaya't hindi ko na pinansin ang pagka-curious niya tungkol sa akin. Marahan ko siyang niyakap upang sabihin sa kanya ang nilalaman ng aking puso. Sa mga gabing iyon na hindi makatulog, ang mga tupang tumatalon-talon sa alaala ni Shen Mengyao ay biglang naging wangis ko, Miguel, nang siya'y magising. Naalala niya ang kahapon na ipinahayag ko ang aking damdamin. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Nagmadali siyang bumangon. Gusto na niya akong makita. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya akong nakatayo sa harap ng pinto ng kanyang silid. May hawak na isang bungkos ng sampagita. Ang kahulugan ng sampagita ay walang hanggang pag-ibig at habang buhay na paghihintay. Pagbukas pa lang ng pinto, ang bango ng sampagita ay kumalat. Ang pinakamagandang bulaklak sa mata ni Shen Mengyao ay hindi may kukumpara sa ngiti sa aking mukha. Mengyao. Magandang umaga. Nag-isip ako buong gabi. Hindi ko agad masusuklian ang ganoon kainit na pagmamahal mo. Pero nagpasya na akong makasama ka. Ibibigay ko ang buong atensyon ko sa iyo. Sisikapin kong maramdaman mo ang katumbas na pagmamahal. Sana sa mga darating na araw, magkahawak kamay nating harapin ang natitirang bahagi ng ating buhay. Naghanda ako ng kalahating araw. Nang makita si Shen Mengyao na binuksan ang pinto ng silid, agad kong sinabi ang lahat ng pinag-isipan ko buong umaga. Naghihintay sa reaksyon niya. Matagal akong naghintay. Walang narinig na sagot mula kay Shen Mengyao. Nang tumingala ako para tingnan siya, napansin kong namumula ang kanyang mga mata, na para bang malapit na siyang umiyak. Medyo nag-alala ako. Gusto ko siyang aliwin. Pero bigla akong hindi makapagsalita. Hindi na hinintay ni Shen Mengyao na makaisip ako ng sasabihin. Niyakap niya ako ng mahigpit sa baywang. At sinabi ng may halong hikbi, "Salamat sa bulaklak. Paano na to? Pakiramdam ko, mas mahal pa kita ngayon kaysa kahapon." Nang makita ko ni Shen Mengyao kaninang umaga na may hawak na bulaklak, nakatayo sa harap niya, pakiramdam niya ay hindi ito totoo. Nang niyakap niya ako ng mahigpit, saka lang medyo nabawasan ang pakiramdam na iyon. Nagtapos na ang aking paglalakbay. Nagpasya akong manatili sa tabi ni Shen Mengyao para magpagaling. Nang bumalik kami sa Maynila, taglamig na, nagkaroon ng malakas na pag-ulan, sa konteksto ng Pilipinas. Maaari itong palitan ng malakas na ulan o bagyo. Dahil bihira ang snow, ang sinauna at maunlad na lungsod na ito, bago pa man ang malakas na ulan, ay nagpakita na ng kaunting lamig. Ang langit ay parang natatakpan ng isang malaking kulay abong kurtina. Madilim, nakakasakal, at tahimik. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay nanginginig sa malamig na hangin. Ang mga tuyong sanga ay kitang-kita sa ilalim ng kulay abong langit. Paminsan-minsan, may ilang natitirang dahon na tinatangay ng hangin. Umiikot ng ilang beses sa ere bago dahan-daang bumagsak. Paglabas ko pa lang ng airport, sinalubong ako ng malamig na hangin, maaaring hangin mula sa amihan, na nagpatayo sa aking mga balahibo. Mabuti na lang. Sandali lang akong nalantad sa malamig na hangin pagbaba ng eroplano. Sa totoo lang, medyo gusto ko ang malakas na ulan, o pag-ulan ng yelo kung sa ibang bansa. Lumaki ako sa probinsya, maaaring isang mainit na lugar.
Naaalala ko pa rin noong unang taon ko sa Maynila para mag-aral sa kolehiyo. Ang excitement na naramdaman ko nang makita ang malakas na ulan na iyon. Ang buong mundo ay parang pinindot ang mute button. Tanging ang lagaslas ng ulan na lang ang naririnig. Ang mga patak ng ulan, o snowflakes kung sa ibang bansa, na iba-iba ang hugis ay nagsasala sa labat sa ere. Bumubuo ng isang puting tabing na parang panaginip. Bumabagsak sa lupa. Nagiiwan ng makapal na puting kumot, o basang lupa. Bumabagsak sa mga puno. Binabalutan ang mga sanga ng isang maningning na pilak na balabal. Bumabagsak sa mga bubong, na nagpapadyang mas mariingal sa mga sinaunang gusali. Para kang bumalik sa nakaraan. Ang mga taong naglalakad ay hinihigpitan ang kanilang mga jacket. Nagmamadali ang mga hakbang, na para bang iniiwasan ang lamig na dala ng malakas na ulan. Pagkatapos naming magkita, Miguel at Shen Mengyao. Nagbago ang buhay ni na Andrea at Angelo. Hindi na masyadong nakadikit si Andrea kay Angelo tulad ng dati. Simula noong insidente sa party, kung saan nagpakita ng ugali si Angelo at kinailangan pa siyang suyuin. Hindi niya namalayang nasabi, pwede bang huwag ka nang maging unreasonable? Bakit hindi ka maging kasing unawain ni Miguel? Para itong nagbukas ng isang kakaibang switch. Si Angelo noon. Ngayon ay marami nang hindi nagugustuhan si Andrea sa kanya. Lagi niya itong walang kamalay-malay na inihahambing sa akin, Miguel. Kapag siya, Andrea, ay nagbibusiness trip, ako, Miguel, ang naghahanda ng mga kailangan niya at ilang merienda. Laging nag-aalala kung pagod ba siya. Samantalang si Angelo, wala man lang inaayos para sa kanya. Pinapadala pa siya ng maraming branded na sapatos, na para bang personal shopper lang siya. Si Angelo naman, simula nang mapansin na hindi na tulad ng dati si Andrea sa kanya. Hindi na niya mapanatili ang kanyang mapagmataas na ugali. Lagi niya itong inihahambing sa dati. Pakiramdam niya ay hindi na siya mahal. Nakuha na, pero hindi pinapahalagahan. Lumalim ng lumalim ang hidwaan sa pagitan nila. Sa panahong ito, nagsimula na namang damaykit si HNHU Yen kay Angelo. Tamang-tama si HNHU Yen para punan ang pangangailangan ni Angelo. Ang atensyon at excitement na hindi niya nakukuha kay Andrea ay ibinibigay sa kanya ni HNHU Yen. Ngunit hindi maibibigay ni HNHU Yen ang marangyang buhay na gusto ni Angelo. Kaya't madalas lang silang lihim na nagkikita. Si Andrea ay wala nang pakialam kay Angelo. Hindi na rin niya napapansin ang kakaibang kilos nito. Pakiramdam lang niya ay nabawasan ang dalas ng pakikipag-away nito sa kanya kamakailan. Akala niya ay natuto na itong maging masunurin. At nang malaman niyang bumalik na ako, Miguel, lalong nawala ang isip niya kay Angelo. Nang malaman ni Angelo na bumalik na ako, Miguel, naalala niya ang eksena kung saan napahiya siya sa lidyang. Bukod pa rito, lagi siyang inihahambing ni Andrea sa akin, Miguel. Malinaw na siya, Angelo, ang tuta niya, Andrea. Pero ngayon ay ganito na ang trato sa kanya. Ngayong bumalik na ako, Miguel. Kailangan niyang, Angelo, pagbayarin ako, Miguel. Kaya't casual niyang binanggit sa class president nila sa kolehiyo na gusto niyang makipagkita sa mga kaklase. Agad namang nag-organisa ang class president ng isang class reunion. Noong una, ayaw kong, Miguel, sumama sa reunion na ito. Ayaw ko nang magkaroon pa ng anumang koneksyon kay Angelo. Pero paulit-ulit akong kinumbinsi ng class president. Hindi na ako nakatanggi kaya pumunta na rin ako. Pagdating ko sa reunion, halos kumpleto na ang lahat. Hindi ko makita ang anino ni Angelo. Papaupo na sana ako kasama ang mga malalapit kong kaibigan nang makita ako ng class president at tinanong. Narinig ko hiwalay na raw kayo ni Andrea. Totoo ba? Sandaling tumahimik ang maingay na silid. Hiwalay na ako. Wala namang kaso sa akin. Sinasamantala ko na ang pagkakataong ito para i-anunsyo. Para hindi na maging problema sa hinaharap. Bakit ang isang napakagaling na tao tulad ni Andrea nagawa mong bitawan? Hindi ba kayo nagkakasundo? Ayaw ko nang magpaliwanag pa tungkol sa bagay na iyan. Narinig ko kasama na raw ni Andrea si Angelo. Dahil ba kay Angelo, may isang bomb ulong? Paano naman? Kung pumayag si Angelo na makasama si Andrea, ano pa ang kinalaman ko roon? Umalis ang class president. Nang marinig ang usapan, ang pangungulila ni Andrea kay Angelo. Oo nga, kitang-kita naman ng lahat kung gaano kabait si Andrea kay Angelo. Ni Katie ting wala ako, kung hindi lang dahil kay Angelo na naging tulay.
Hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na pakasalan si Andrea. Sa totoo lang, dapat pa nga akong magpasalamat kay Angelo. Muling binanggit ng lahat ang pag-aalaga ni Andrea kay Angelo. Hindi man lang nila naramdaman na mali para sa isang babaeng may asawa na gawin ang mga bagay na iyon para sa kanyang childhood friend. Wala rin silang pakialam sa aking, Miguel, kahihiyan. Sunod-sunod na binanggit ng mga dating kaibigan, ang mga bagay kung saan ako, Miguel, ay hindi hamak na mas mababa kay Angelo. Binaliwala nila ang sakit na idinulot ng mga salitang iyon sa akin. Ang iilan na nakaramdam na hindi maganda, ay natabunan din ng diskusyon ng karamihan. Nakita ang masama kong, Miguel, ekspresyon. Mahinang paalala, huwag na kayong magsalita pa. Tiningnan ng class president ang masama kong, Miguel, ekspresyon. At nakangiting sinabi, Miguel, hindi ka naman galit, di ba? Wala naman kaming sinasabing masama. Lahat yun totoo. Huwag kang masyadong sensitibo. Ang isang class reunion ay naging parang isang paglilitis sa akin. Kung hindi ko pa nakita ang layunin ng reunion na ito. Isa nga akong tanga. Aakmang tatayo na sana ako para umalis. Ngunit pinigilan ako ni Angelo na pumasok mula sa labas. Nakangiting binati ni Angelo ang lahat. Pasensya na, late ako. Pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa inyo ni Miguel. Buti dumating ka na rin. Akala ko sisisihin mo na naman ako sa hindi pagdating. Bakit naman kita sisisihin? Nakipagtulungan ng class president sa kanya. Hindi ba't dahil kay Andrea? Pagkabalik ko sa bansa, ganoon pa rin siya sa akin. Nagseselos si Miguel, kaya't nagpumilit siyang makipaghiwalay. Tapos sa akin pa isinisi ang lahat. Sabi niya, labis siyang nagsisisi sa akin. Pero mahal ka ni Andrea. Hindi ako. Wala tayong magagawa roon. Ilang taon na kayong kasal. Hindi mo pa rin nakuha ang pagmamahal ni Andrea. Kawawa ka naman. Narinig ang bulungan ng mga tao sa silid. Kung iyan ang layunin mo, masasabi ko lang, pasensya na. Ngayon, para sa akin, si Andrea ay dating asawa na lang. Isang pamilyar na estranghero. Talagang ganoon ang tingin ko. Gusto ko lang ayusin ang relasyon natin. Tiningnan ko, Miguel, ang grupong ito ng mga pamilyar na kaklase. Nakaramdam ako ng pagka-estranghero. Ganoon lang ba sila kadaling ma-provoke? Hindi na ako nagpaliwanag pa. Tumayo at umalis. Pumunta ako sa pinto para hintayin si Shen Mengyao. Hinabol ako ni Angelo. Sisirain kita sa alumni circle natin. Bumulong siya sa tenga ko. Tiningnan ko siya ng may pang-iinis. Masyado mong binibigyan ng importansya ang sarili mo. At sa mga sandaling iyon, dumating na rin si Shen Mengyao para sunduin ako. Mukhang masyadong maraming libreng oras ang Shen Corporation kamakailan. Simula ngayon, ayaw ko nang makita pa ang mga taong ito sa anumang business establishment ng Shen Corporation. Hindi na hinintay ni Shen Mengyao ang reaksyon ng mga tao. Agad niya akong inilayo, nang makita akong kinaladkad ng isang taong may ganoong aura. Pati ang mga security guard na dumating para paalisin ang mga tao ay alam nang nakabangga sila ng hindi dapat banggain at naapektuhan na ang kanilang interes. Marami sa kanila na nagtatrabaho sa ilalim ng Shen Group ay mabilis na nakatanggap ng email ng termination mula sa kumpanya. Galit na galit sila at gustong sugurin si Angelo. Pero nang makita nilang si Andrea ang nasa tabi nito, na isa ring taong hindi nila kayang banggain, wala silang nagawa kundi tanggapin ang kanilang kamalasan. Tunay ngang kapag nag-aaway ang mga Diyos, ang mga maliliit na demonyo ang napapahamak. Mayroon ding ibang mga kaklase na nagtatrabaho sa mga partner ng Shen Group. Nang mabalitaan ito, dahil sa takot na mapaghigantihan, ay direkta ring tinanggal sa trabaho. Pagkatapos umalis ng lahat, nag-usap-usap sila sa kani-kanilang social media. Ang ginawa ni Angelo ngayon na siya mismo ang humanap ng gulo ay halos sum-iron na ng tuluyan sa kanyang reputasyon. Noong una, nang maghiwalay si Andrea at Miguel, at nagtapat si Angelo, medyo umani na ito ng batikos. Pero dahil si Andrea mismo ang humabol sa kanya, marami ang nagtanggol na wala siyang kasalanan. Ngayon, tuluyan nang nabaliktad ang sitwasyon. Isang taong hindi kilala ang nag-post nito sa Weibo, o anumang katumbas na social media platform, na nagdulot ng maliit na alon ng diskusyon. Akala nila ay may kakampi pa sila. Pero ngayon, wala nang pumanig sa kanya. Lahat ay minumura siya. Hindi pumapalakpak ang isang kamay lang, alam nang ang pangatlo. Ginawa pa ring pangatlo. Nang makita ni Angelo ang mga balitang ito,
Sa sobrang galit ay pinagbabasag niya ang mga gamit sa silid. Si Andrea naman ay sobrang sakit ng ulo. Ang mga partner ng kumpanya na hindi pa tapos ang kontrata ay nagsimula ng i-hold ang bayad at mga produkto. Kapag tinatanong, sinasabi lang na nakabangga sila ng hindi dapat banggin. Ang mga kontratang nakatakda ng matapos ay direkta ng lumipat sa mga kakumpetensya. Sa sobrang abala ni Andrea, sa kumpanya na siya tumutuloy. Hindi makontak ni Angelo si Andrea. Si HNHUin naman ay laging maalaga at nagtatanong. Si Angelo, na iritado na, ay lalo pang naengganyo ni HNHUin. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, nagkaroon sila ng relasyon. Pagkatapos ng nangyari, naramdaman ni Angelo na kahit maraming pagkukulang sa kanya si Andrea kamakailan. Marahil ay sobrang abala lang ito at hindi pa sanay sa pag-alis ko. Iniisip niyang ang kanyang, Ching Meizuma, childhood sweetheart, ay mapagparaya pa rin sa kanya. Kaya lalo siyang naging malaya kasama si HNHUin. Madalas silang manood ng sine, magbakasyon, at dinala pa ni Angelo si HNHUin sa bahay nila para magtalik. Gamit ang supplementary card ni Andrea sa lahat ng gastos. Si Andrea, naabala at masakit ang ulo sa kumpanya, ay nakita ang sunod-sunod na notifikasyon ng paggamit ng supplementary card sa kanyang telepono at sobrang nainis. Ayos lang sana kung hindi siya pinapansin ni Angelo. Pero ngayon na may problema ang kumpanya, hindi pa rin ito nagtitimpi. Kaya kahit gaano kabala, naglaan siya ng oras para pumunta sa bahay ni Angelo. Pagbukas pa lang ng pinto, nakita niya ang mga damit na nakakalat kung saan-saan at narinig ang ungol ng lalaki at babae mula sa kwarto. Hindi makapaniwala si Andrea. Lumapit siya sa kwarto, itinulak ang pinto, at nakita sina Angelo at HNHUin na hubad at nagpapatuloy pa rin sa kanilang ginagawa. Nang makita si Andrea ang bumalik, natakot si Angelo at dali-daling naghanap ng kumot para takpan ang sarili. Ang kaba ay nakaapekto rin sa kanyang kapareha, sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Naipit ang ari ni Angelo sa loob ng katawan ni HNHUin at hindi na mailabas. Nang makita ni Andrea ang eksena, direkta siyang nahimatay sa sobrang galit. 2 ambulansya ang dumating, isa para kay Andrea, at isa para kay Angelo at HNHUin. Pagdating sa ospital, hindi pa rin sila makapagbihis. Kaya tinakpan na lang sila ng kumot ng mga medical staff. Madalas makakita ng nahuhuling nangangaliwa. Pero ang mahuli at hindi na makahiwalay pagkatapos ay hindi pangkaraniwan. Hindi maiwasang mapatingin ang lahat sa kanila. At may ilan pang usisero na kumuha ng video at pinost online. Pagka-post pa lang, nag-viral na ito. Ang mga netizen ay naging mga meme lord. At may mga kakilala rin nila na nagpaliwanag sa mga usisero. Pati ang dating chismis tungkol sa Ching Meizuma, na maliit lang ang sakop. Ang walang kahihiyan, at ang pagiging pangatlo ay nahalungkat lahat. Pati ang video sa birthday party ni Andrea noon ay lumabas din. Lumabas na ang lalaking naipit ay siya ring umagaw noon sa asawa ng kanyang roommate. Ngayon naman ay nangaliwa sa kanyang kerida at nahuli mismo ng Ching Meizuma. Hindi malaman kung tatawanan ang Ching Meizuma dahil deserve niya o sisihin ang mga usiserong netizen. Ang tatlo sa ospital ay pansamantalang walang alam sa kasikatan nila online. Pagkagising ni Andrea, agad niyang pinutol ang supplementary card ni Angelo. Itinigil ang lahat ng suporta sa pamilya TNG. At pinaalis ito sa malaking apartment na inuupahan niya para rito. Ang lahat ng ito ay ipinaayos niya sa kanyang assistant. Ayaw na niya itong makita pa. Ang pamilya TNG, dahil sa maling desisyon ng ama ni Angelo, ay hindi na kayang suportahan ang dating marangyang pamumuhay kaya bumalik si Angelo mula sa ibang bansa para paalisin ako sa tabi ni Andrea at kumapit dito. Ngayon na gusto na siyang iwan ni Andrea. Ang pamilya nila, na nawalan ng tulong mula kay Andrea, ay halos pwede nang ideklarang bangkarote. Nang makitang pinaalis si Angelo at nakatira na sa maliit na bahay. Direkta na ring umalis si HNHUin. Lumapit lang naman siya dito dahil ayaw niyang bitawan ng money tree. Ngayong hindi na namumunga ng ginto ang money tree. Para saan pa siya mananatili? Walang natira kay Angelo. Kaya ginawa niya ang lahat para kumapit kay Andrea, pero lahat ng pagtatangka niyang lumapit kay Andrea ay hinarang ng mga bodyguard. Hindi rin naging madali ang mga panahong ito para kay Andrea.
Sinimulan ng Shen Group ang malawakang pag-atake sa kumpanya ni Andrea. Baguhan lang si Andrea sa industriya. Hindi niya kinaya ang panggigipit ng isang matagal ng pamilya. Dagdag pa ang galit dahil sa pagkakatraidor ni Angelo. Kaya sa sobrang emosyon, gumawa si Andrea ng ilang maling hakbang na lalong nagpahirap sa dati ng lugmok na kumpanya. Wala nang puwang para makabawi. Nang sigurado ng bangkarote at hindi na mababago. Ang katawan ni Andrea, nakara-rating lang sa emergency room noon, ay hindi na kinaya pa. Direkta siyang samuka ng dugo sa opisina at dinala ulit sa emergency room. Paglabas niya ng emergency room, idineklara ng bangkarote ang kumpanya at nagsasagawa na ng liquidation. Ang mga bank card at sasakyan na nakapangalan sa kanya ay na-freeze lahat. Walang mapuntahan si Andrea, at naalala niya ako, dati, ang bait-bait ko sa kanya. Pero hindi niya pinahalagahan. Isang kaway lang ni Angelo. Para siyang asong sumugod kaya nangyari ang lahat ng ito. Walang mapagbuntungan ng galit si Andrea. Ayaw niyang aminin na lahat ay dahil sa kanyang pagiging pabago-bago ng isip. Pinili niyang isisi ang lahat kay Angelo at hinanap ito para makipag-ayos. Si Angelo naman, na nasa bingit na ng alanganin dahil kay Andrea, ay binalikan ang mga dati niyang isda sa palaisdaan. Nakakontak lang siya ng ilang maliliit na isda na walang alam sa nangyari. At ang kinikita niya ay hindi sapat para sa dati niyang pamumuhay. Nang makitang hinahanap siya ni Andrea, akala niya ay makakabalik na siya sa dati. Ang resulta, hinanap siya ni Andrea dahil sa pagkabangkarote at para sisihin siya. Nagsimula silang magsisihan na parang aso't pusa. Ikaw ang walang kwenta tapos ako ang sinisisi mo. Pinilit ba kitang dilaan ako? Hindi ba't ikaw ang laging nagpaparamdam kay Miguel na may gusto ka sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, hindi rin siya makikipaghiwalay. Isang kaway ko lang. Dumating ka na. Paanong ako lang ang masisisi rito? Siya ang may kasalanan sa akin. Siya ang nanakit sa akin. Lahat ay problema. Hindi pwedeng sisihin ng iba. Angelo, sa lahat ng ginawa mo, wala ka bang kahit kay-titing na pagsisisi? Tanong ni Andrea sa isang paraang. Para kay Angelo, ay katawa-tawa. Pagsisisi. Bakit ako magsisisi? Andrea, magkababata tayo. Hindi mo ba alam kung sino ako? Lahat ng sinasabi ko, pinaniniwalaan mo. Hindi mo ba alam kung gaano karaming kasinungalingan na ang nasabi ko? Ang mga sinabi ko lang naman ay ang mga nasa isip mo na. Ginamit mo lang ang bibig ko para sabihin yun. Nagpanggap na para sa akin. Pero sa simula't sapol, hindi ba't para sa sarili mo lang naman ang lahat? Hindi makasagot si Andrea sa mga tanong ni Angelo. Tumalikod siya at umalis. Gumuho na ng tuluyan ang kanyang kalooban. Pero gusto niya pa rin akong makita ulit. Para humingi ng tawad. Hinanap ako ni Andrea pero hinarang siya ng mga bodyguard na inutusan ni Shen Mengyao. Tuluyan na siyang nahiwalay sa buhay ko. Ang boomerang na ipinukol niya noon ay tumama na ngayon sa kanyang noo. Sa wakas, nang magpabeya ang mga bodyguard, nakahanap siya ng pagkakataon at nakapuslit sa parking lot. Nang lumitaw ako, hinarang niya ako. Tinitigan ko ang hamarang sa akin. Matagal bago ko namukan na si Andrea pala iyon. Nang makita si Andrea ang hindi na tulad ng dati. Payat at mukhang pagod. Wala na akong naramdamang kahit anong emosyon. Kumunat ang noo ko habang tinitingnan siya. Anong ginagawa mo rito? Nang makita niyang wala talaga akong reaksyon sa harap niya. Nakaramdam ng matinding sakit si Andrea sa kanyang puso. Nilamon siya ng kalungkutan. Namula ang kanyang mga mata. At medyo nanginginig ang kanyang boses. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Noong magkasama pa tayo, kasalanan ko kung bakit ka nakaranas ng maraming hirap. Tuwing nagsisinungaling ako sa'yo na may business trip ako. Nakakaramdam ako ng guilt. Kaya't sinabi ko sa'yo na sinabihan ko ang assistant ko na ipadala sa'yo ang iba't ibang uri ng prutas. Akala ko ang mga bagay na ito ay makakabawi sa kapabayaan ko sa'yo. Hindi kita nilinggan noon. Palaging hinahabol si Angelo. Ang pagmamahal na ganoon katindi sa mga mata mo, ako ang nagkasala sa'yo. Kung maaari, hayaan mong bumawi ako sa'yo. Kung babalik ka sa'kin, gagamitin ko ang lahat para mahalin ka. Susubukan kong bumangon mula sa abo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Tiningnan ko si Andrea na nagsisisi at nagtatapat ng damdamin sa harapan ko, pero naramdaman ko lang ay pandidiri. Kung hindi lang siya ngayon nalugmok. Pinagtaksilan ni Angelo, nawala ang lahat, hindi siya magiging ganito.
Gusto lang niya ng isang taong mamahalin siya ng walang kondisyon. Pero ayaw naman niyang suklian ng katumbas na pagmamahal. Mahal ba niya noon si Angelo? Mahal. Pero higit pa doon ay isang obsession. Isang obsession sa isang bagay na hindi niya makuha. Kaya't nang makasama niya si Angelo, hindi nagtagal ay nagsimula na niya akong maalala. Pero dahil nakuha na niya, hindi na niya ito pinahalagahan. Ang obsession na ito ay hindi na ganoon kahalaga. Naintindihan ko na ang lahat ng ito. Sarado na ang kabanatang ito para sa akin. Sila ang hindi marunong magpakumbaba. Hindi marunong pahalagahan ang mahalaga. Hindi ko kailangan saktan ang sarili ko. Talagang isang masamang tao ka mula ulo hanggang paa. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, sumakay ako sa kotse at umalis. Si Shen Mengyao naman, nang marinig ang lahat mula sa bodyguard, ay ngumiti habang pinapaikot ang ballpen sa kamay niya. Alam niyang dumating na ang pagkakataon na hinihintay niya. Akala ni Andrea ay nagpabeya ang mga bodyguard. Pero ang totoo, inayos niya yun. Kailangan niya, Miguel, na makita ang babaeng yun sa huling pagkakataon para tuluyang makalimot sa nakaraan. Ang kasalukuyang sitwasyon ni na Andrea at Angelo ay gawa niya lahat. Talaga kasing ayaw niyang palaging parang mga langaw silang lumilipad sa harap ko. Walang epekto pero nakakairita. Si Angelo, kamakailan ay nakipagsabuatan sa isang maliit na lider ng gang. Balak umarkila ng tao para pakialaman ang sasakyan ni Sir Miguel. Nakakainis talaga siyang langaw. Kontaken mo ang pinuno nila. Matagal na tayong hindi nagkita. Sabay tayong kumain. Tanungin mo kung kulang sila ng tao sa lugar nila. Wala nang halaga ang natitira kay Andrea. Sabay na ring ayusin. Shen Mengyao. Sa sanduan nakita. Nang marinig ang boses ko, sinenyasan ni Shen Mengyao ang assistant niya na umalis. At tumayo para salubungin ako. Niyakap niya ako. Naramdaman niyang pagod siya. Pero biglang nawala ang lahat ng pagod niya sa buong araw. Gusto kitang atali sa tabi ko, para bawat sandali makikita-kita. Araw-araw abala ka sa studio na yun. Ang tagal na nating hindi nakakadate. Nang marinig ang mga reklamo ni Shen Mengyao na puno ng sama ng loob. Medyo nahihiya ako. Alam ko ring medyo napabayan kita nitong mga nakaraang araw dahil abala ako sa bagong bukas na studio. Ano? Sinundo naman na kita ngayon, di ba? Ngayon, huwag na nating pag-usapan ang trabaho. Samahan mo ako. Sige na. Pinatawad na kita. Bukas, weekend. Samahan mo akong makilala ang pamilya ko. Gusto ka na nilang lahat makita. Hindi pa ako handa. Huwag kang mag-alala. Gusto ka lang nilang makita sa isang beses. Sa dami ng taon na nag-iisa ako. Akala ng pamilya ko ay tatanda akong mag-isa. May boyfriend na ako. Medyo curious sila sa'yo. Nang marinig ang mga pampalubag loob ni Shen Mengyao, nabawasan ang kaba sa puso ko. Okay, sige. Mamaya pagkatapos kumain, samahan mo akong bumili ng ilang prutas. Bukas ibibigay natin sa pamilya mo. Kinabukasan, pagkaayos ng lahat ng preparasyon, sinamahan ko si Shen Mengyao sa luma nilang mansyon. Habang palapit ng palapit ang kotse sa mansyon, hindi ko maiwasang kabahan. Kahit nakasal na ako noon, iba talaga ang nararamdaman ko ngayon. Shen Mengyao, diborsyado na ako. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na sa kanila ang tungkol sa'yo. Naawa sila sa'yo dahil nakasama mo ang hindi mabuting tao. Napakabait ng pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Nang marinig ang mga pampalubag loob ni Shen Mengyao, unti-unting kumalma ang puso ko. Pagdating sa bahay ng mga Shen, pagbaba pa lang namin sa kotse, nakita namin sa pintuan ang dalawang mag-asawang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng eleganteng damit. Pareho silang nakangiti. Nakatingin sa akin ng may mabait na mga mata. Medyo kinabahan ako at huminga ng malalim. Napansin ni Shen Mengyao ang kaba ko. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mom, Dad, ito si Miguel. Magandang araw po, Sir, Madam. Hindi ko po alam kung ano ang paborito ninyo. Ito po ang ilang regalo na inihanda ko para sa inyo. Sana magustuhan po ninyo. Miguel, madalas ka naming naririnig kay Shen Mengyao. Ayos lang na dumating ka. Hindi na kailangan ng prutas. Nakahintay ang lolo at lola ninyo sa sala. Gusto rin sana nilang lumabas pero matanda na sila kaya hindi ko na sila pinayagang lumabas. Pasensya na, nakasmile na sabi sa akin ng nanay ni Shen Mengyao. Lolo, lola, ito si Miguel, ang boyfriend na laging binabanggit ni Shen Mengyao.
Ang dalawang matanda ay nagpahayag din ng mainit na pagtanggap sa pagdating ko. Nakararanas ako ng isang masayang hapon kasama ang pamilya Shen. Nang umalis na ako, binigyan ako ng nanay ni Shen Mengyao ng isang supot ng prutas. Sabi niya ay munting handog lang mula sa pamilya. Ang prutas mula sa nakatatanda ay hindi pwedeng tanggihan. Kaya hindi ko ito tinanggihan at tinanggap ko. Sa daan pa uwi, nakaupo kami ni Shen Mengyao sa likuran ng sasakyan. Binuksan ko ang supot ng regalo. At nakita sa loob ang isang anti-gong kahon. Binuksan ko ito at nakita ang isang napakagandang jade pendant. Napakahalaga nito, di ba? Sa kalidad ng jade, alam kong sigurado itong hindi mura. Ito ay pamanang ari-arian ng pamilya Shen. Sinabi ko na sa'yo na gustong-gusto ka ng pamilya ko, di ba? Hindi ko pa ito pwedeng tanggapin ngayon. Pagkasabi nito, balak ko nang ilagay pabalik ang jade at ibigay kay Shen Mengyao. Sa madaling panahon, magiging iyo rin naman ito. Hindi mo ba ako balak bigyan ng pangalan, magpakasal? Pinigilan ni Shen Mengyao ang akto ko. Tingnan mo pa ang iba. Hindi na ako tumanggi pa. Nagpatuloy ako sa pagtingin sa iba pa. Isang black card. Isang kontrata ng paglilipat ng opisina sa sentro ng lungsod. Nang makita ang mga reg along lalong nagiging mahalaga. Nakaramdam ako ng kaunting kaligayahan. Ang pamilya Shen ay talagang gustong-gusto ako. Hindi lang panlabas na kabaitan. Masaya ako. Sa isang napaka-ordinaryong gabi, dinala ako ni Shen Mengyao sa isang marangya at kakaibang restaurant. Ang ilaw sa restaurant ay malambot at mainit. Parang mga bituing nakakalat sa bawat sulok. Sa dingding nakasabit ang mga magagandang sining. Ang classical na musika ay mabagal na dumadaloy sa hangin. Nagdadagdag ng elegant iya at kapayapaan sa espasyo. Sa hapagkainan, nakaayos ang mga pinoong gamit sa pagkain. Ang puting table runner sa ilalim ng ilaw ay mukhang napakalinis. Sa gitna ay may nakasaksak na isang bungkos ng mga pulang rosas na napresko at makulay. Naglalabas ng malambot na halimuyak. Ang mga kristal na chandelier sa paligid ay kumikislap ng nagniningning na ilaw. Tinatamaan ang bawat bisita sa restaurant na parang nasa isang pangarap na mundo. Pagkaupo namin, ang mga staff ay sunod-sunod na nagdala ng masasarap na pagkain. Si Shen Mengyao, habang dahan-daang sinusubuan ako ng pagkain, ay nakikipag-usap din sa akin ng may pagmamahal. Naaalala niya ang bawat sandali mula nang magkakilala kami. Ang mga magagandang sandaling yun ay parang isang pelikula na sunod-sunod na lumalabas sa isipan naming dalawa. Habang nilulubog ko ang sarili ko sa matatamis na alaala, biglang nagbago ang musika sa restaurant at naging paborito kong love song. Pagkatapos noon, unti-unting lumabo ang ilaw sa restaurant. Isang malambot na sinag ng ilaw ang tumama kay Shen Mengyao. Dahan-daang tumayo si Shen Mengyao at lumapit sa harap ko. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ko ng puno ng pagmamahal. At sinabi, Miguel, mula sa sandaling nagtagpo tayo. Alam kong ikaw ang taong hinahanap ko habang buhay. Lahat ng tungkol sa'yo ay malalim na humahalina sa'kin. Bawat araw na kasama kita. Napakasaya at kontento ang pakiramdam ko. Gusto kitang makasama sa bawat yugto ng buhay. Ibahagi ang lahat ng saya at lungkot sa buhay. Gusto mo bang magpakasal sa'kin para makasama mo ako habang buhay? Sa oras na ito, isa-isang itinigil ng ibang mga bisita sa restaurant ang kanilang ginagawa. Itinutok ang kanilang tingin sa magkasintahang ito. May mga bisita pang pumalakpak at nagpadala ng pagbati sa amin. Paulit-ulit akong tumango at sinabing, oo. Naiiyak na niyakap ako ng mahigpit ni Shen Mengyao. Sa bisig ko ay marahan siyang nagsabi, mahal kita, hinding-hindi ito magbabago. Sumabog sa paligid ang malakas na palakpakan at hiyawan mula sa mga bisita. Upang saksihan ang pag-ibig ng bagong magkasintahan. Sa labas ng bintana ay umalingaw-ngaw ang pagputok ng mga paputok. Sa aming mga mukha ay punong-punto ng matatamis na ngiti. Sa gitna ng pagbati ng lahat at sa ilalim ng nagniningning na ilaw ng mga paputok. Magkayakap ng mahigpit, ang aming kwento ng pag-ibig sa romantikong gabing ito ay nagtapos sa isang perpektong paraan. At kasabay nito ay nagbukas din ng isang bagong kabanata sa aming buhay.